Buwisit, sino ba iyang kanina pakatok ng katok? Hindi niyo ba nakita ang nakapaskil sa labas? Nabawal akong istorbuhin. Gibain niyo ang sirang kuwebang ito. Gawin niyong pampublikong banyo. Lagyan niyo ng 3 urinal para sa mga lalaki. Gagawin mong banyo. Lentek. Kuweba ko ito. Tingnan mo ng mabuti. Ang master mong si Ren Dashuang. Ay may utang sa Huangfu Group na 300 milyon. Ang buong Chenyun Sect. Ay ibinenta na sa pamilya Huangfu pambayad ng utang. Kausapin mo ang master mo para sa buong detalye. Matandang hukluban na yon. 3 taon na ako sa sekta. Pero ni minsan hindi man lang ako nakakain ng maayos. Tapos ngayon pati itong tirahan natin ibinenta na niya. Nasaan na siya? Hahanapin ko siya. Tatakas ka pa hindi pwede. Ano ba? Tumakas na ang may utang. Hamak na tauhan lang ako. Hindi ba pwedeng mag-resign na lang? Lahat ng pag-ari ng Chenyun Sect. Ay sa pamilya Huangfu na, pati na rin ikaw. Nakapangalan sa kontrata na ginawa ng master mo. Na malakas at matipuno ka raw. At maaasahan sa mga gawain. Kaya tamang-tama ka para sa panganay na anak na babae ng pamilya Huangfu. Para maging asawang pambahay niya. Ikaw na ang bahala sa lahat ng gawaing bahay. Pumunta ka na roon ngayon para mag-report. Ano? Aray. Tumayo ka nga dyan. Sinong may sabing pwede kang umupo sa sofa? Daan-daang libo ang halaga ng sofa na iyan. Kapag nadumihan iyan, mababayaran mo ba? Ang baho naman ng taong iyan. Amoy lupa at putik. Baka may dalang nakakahawang sakit iyan Palayasin niyo na nga iyan dito. Nakakabwisit lang siyang tingnan. Sofa lang naman yan Pupunasan lang, malilinis na. Saka, ako naman yung ginastusan niyo ng 300 milyon para bilhing manugang ninyo. Anong masama kung umupo ako sa sofa? Alangan namang patayuin niyo lang ako, di ba? Ang kapal din ng mukha mong banggitin ang 300 milyon na yan. Kundi lang dahil sa walang hiya mong master na nanloko sa pamilya namin at tinakbuhan kami. Sa tingin mo hahayaan naming pumasok dito. Ang isang hampas lupang katulad mo para magbayad ng utang niya. At nangangarap ka pa talagang maging manugang ko. Kahit kailan hindi mangyayari yon. Kaya tawagan mo na ang master mo ngayon din. At sabihin mong magbayad siya ng utang. Pagkatapos, lumayas ka na rito. Tama. Ang ate ko kaya ang pinakamaganda sa buong syudad. Kahit pa may kapansanan siya sa paa, hindi pa rin siya babagsak sa isang tagabundok na pulubing tulad mo para lang pag nasaan. Ay naku, tama na. Tumigil na kayong dalawa. Ren, pasensya ka na ha. Dahil noon, kami ng master mo ay matalik na magkapatid. Wala na rin siguro siyang ibang magagawa. Kaya umabot siya sa ganitong sitwasyon. Eksakto namang naghahanap kami ng katulong dito sa bahay. Kaya dito ka muna tumira. Gumawa ka muna ng mga gawaing bahay at sumunod sa mga utos. Sagot ko na ang pagkain at titirahan mo. At bibigyan din kita ng buwan ng sweldo. Libre ang pagkain at tirahan. Tapos may sweldo pa. Sige, walang problema. Gawaing bahay lang pala, sisiw sa akin yan. Nakakairita talagang tingnan. Samahan mo si Ren. At palitan niyo ng mas malinis na damit. Masusunod po. Dito po tayo. Anak ng, Hindi nga talaga ako niloko ng matandang yon. paninindigan ko na ang pagiging palamunin dito. Pa, ito ba ang sinasabi niyo? Na lalaking yon? Misis ko, simula ngayong araw. Sa'yo na ang buong pagkatao ko. Maglaba, magluto, o maglinis ng imbornal. Paliguan ka, kuskusin ang likod mo, o painitin ang kama mo. Ako na ang bahala sa lahat. Kung may maglakas loob na apihin ka, kakatayin ko siya ng buhay. Lumayas ka. Masusunod, misis ko. Kung saan mo ko papalayasin, doon ako pupunta. Lalampasuhin ko muna ang sahig sa kusina. Sisiguraduhin kong sa sobrang kintab nito, mananalamin ang napakaganda mong mukha. Hahaha. Tingnan mo nga ang lalaking yan. Ano ba namang klaseng ugali yan? Isa siyang walang hiyang tambay. Senora. Nandito po si Senorito Zhao. May kasama rin po siyang sikat daw na magaling na doktor. Sabi niya, sadya raw siyang nandito para gamutin ang binti ng senorita. Nandito na si Senorito Zhao. Papasukin mo siya agad. Bilis, papasukin mo. Napakabuti mo talaga, Senorito Zhao. Inalala mo pa talaga ang binti ni Ruer. Nasaan ba si Ruer? Nabalitaan kong ikinuha ka raw ng papa mo. Ng isang patay gutom na asawang palamunin. Nakakatawa talaga. Ang isang prinsesang katulad mo,
Hahayaang madikitan ng ganyang klaseng basura. Sinadya ko pang pumunta ng Jiangnan para sunduin si Dr. Zhang. Siguradong mapapagaling niya ang binti mo ngayon. Kapag magaling na ang binti mo, marangya kang magpapakasal sa pamilya Zhao. Hindi ba mas maganda yon kaysa sumama sa isang hampas lupa? Hoy, tumigil ka riyan. Tinapakan mo ang sahig na kalilinis ko lang. Punasan mo muna bago ka umalis. Anong sabi mo? Papapunasan mo sa akin ang sahig. Tignan mo nga muna ang sarili mo sa salamin. Para makita mo kung anong klaseng tao ka. Isa ka lang namang walang kwentang palamunin. Tapos ang lakas ng loob mong kausapin ako ng ganyan. Rower, hayaan mong suriin ko muna ito bago ang doktor. Tignan natin kung numipis na ba ang mga binti mo. Kapag gumaling na yan, makakasayaw na kita. Ang mga binti ng asawa ko ay hindi pwedeng hawakan ng maruruming kamay mong parang sa baboy. Aray, ang kamay ko. Nabali ang kamay ko. Ano pang tinutungangan ninyo dyan? Bugbugin niyo ang walang kwentang yan. Lagot tayo. Paano mo nagawang? Itapon si Yang Master's House sa kulungan ng mga aso. Hindi tayo palalampasin ng pamilya's House. Lagi ka nalang gumagawa ng gulo. Malas ka talaga. Simula nang dumating ka, wala nang nangyaring maganda sa pamilya natin. Kapag sinisi tayo ng pamilya's House, ang buong pamilya natin ay mamamalimo sa kalsada. Biyanan ko, iyang slip disc mo ay medyo malala na. Bawasan mo kasi ang pagiging mainitin ng ulo at uminom ka ng maraming maligamam na tubig. Kundi sa susunod ay hindi lang. Simpleng pilay sa likod ang aabutin mo. Ikaw, ang lakas ng loob mong isumpa ako. Palagay ko sinasadya mo talaga ito. Kalokohan. Wala kayong pakialam sa buhay ng tao. Mahina na nga ang katawan ni Miss Huang Fu. Tapos barado pa ang mga daluyan ng dugo niya. Sa sobrang gulat niya sa lalaking to, bumaliktad ang daloy ng dugo niya at umabot na sa puso ang lason. Kahit bumaba pa ang mga santo ngayon, hindi na siya maililigtas. Ihanda niyo na ang burol niya. Ate, anong nangyayari sa'yo? Huwag mo naman akong takutin. Ruer, anak ko, hindi ka pwedeng mamatay. Ikaw, anong gagawin mo? Anong dumi ang hawak mo? Anong lason ang ipinakain mo sa kanya? Iduwa mo yan, anak. Espesyal kong gamot pambuhay yan. Kapag hindi siya nakatayo sa loob ng 3 segundo, puputulin ko ang ulo ko para gawin niyong arinola. 3、2、Impossible to. Hindi maaari ito. Himala sa medisina. Isa itong himala sa medisina. Nako, misis ko. 20 taong barado ang mga ugat mo. Kakaayos lang nito kaya bawal muna ang mabibigat na galaw. Hayaan mong masahihin ko yan ng dahan-dahan. Huwag ka munang magmadaling yumakap sa akin. Anong gagawin mo sa anak ko? Kakaayos lang ng daloy ng dugo niya. Kailangan niya ng katahimikan. Kayong dalawa, manahimik kayo. O lumabas kayo ng kwarto. Huwag kang magpanggap. Nakatsamba ka lang naman. Puro swerte lang ang nangyari. Subukan mo pang magsalita. At papawalisin ko sa'yo. Lahat ng tuyong dahon sa likod bahay. Itaas mo ng kaunti ang pantalon mo. Patingin ng mga binti mo. Anong binabalak mo? Wala naman. Gagamutin lang kita. Yung gamot kanina, pansamantala lang nitong paluluwagin ang mga ugat mo. Pampaginhawa lang iyan at hindi lunas. Ilang taon na ring paralisado iyang mga binti mo. Kailangan nating malaman kung saan ba talaga nagmula yan. Hindi ko kailangan ng pakunwari mong pagmamalasakit. Magkano ba ang kailangan mo?
Sabihin mo na ang presyo. Kunin mo ang pera at umalis ka na. Madali lang pag-usapan ang pera. Pero iyang mga binti mo, kapag pinabayaan mo pa yan, sa loob ng 6 na buwan, tuluyan ka ng hindi makakatayo. Tigil. Subukan mo pang humakbang palapit. Sisigaw ako para humingi ng tulong. Huwag kang mag-alala. Wala akong interes sa'yo. Gusto ko lang malaman kung sino ang lumason sa'yo at kung anong pamamaraan ang ginamit niya. Anong sinabi mo? Nilason. Akala mo ba talaga iyang mga binti mo ay naparalisa lang dahil sa isang aksidente? Naaksidente ako sa sasakyan 5 taon na ang nakakalipas. Sabi ng doktor ay napinsala raw ang aking gulugod. Kaya tuluyang naparalisa ang ibabang bahagi ng katawan ko. Walang kwenta ang doktor na yon. Napinsala ang gulugod. Pulso iyan ng isang taong pinasok ng matinding lason sa katawan. Iyang mga binti mo ay palihim at unti-unting nilason. Noong una ay panlalamig lang ang naramdaman mo. Panghihina. Hanggang sa unti-unti na itong namanhid. At sa huli ay tuluyan ka ng naparalisa. Masyadong malinis gumalaw ang taong lumason sa iyo. Inihalo niya ito sa iyong mga pampalakas, na araw-araw na ipon sa iyong katawan. Kaya hindi ito napansin ng kahit na sino. Kung hindi ko lang ginamit kanina, ang lakas ko para buksan ang ilan sa mga nakabarang ugat mo, hindi man lang makapa ang pulso. Sino? Sino ang lumason sa akin? Paano ko malalaman yan? Nanggagamot lang ako. Hindi ako nag-imbestiga. Sabi mo kanina, ang mga binti ko. Ay mapapagaling pa. Pero 5 taon nang naiipon ang lason. Kaya barado na ang mga ugat mo. Hindi ito gagaling sa isang tableta lang. Kailangan ng acupuncture at pagdaloy ng enerhiya. Dagdagan pa ng pag-inom ng herbal na gamot. Aabutin ng 2 hanggang 3 buwan. O hanggang kalahating taon. Bago ka tuluyang gumaling. Saka, baka ang taong lumason sa'yo ay nasa paligid mo lang. Kailangan mo muna siyang mahanap. Kung hindi, baliwala rin ang paggaling mo. Sa mga sinasabi mong iyan, ano ba talaga ang gusto mo? Gusto mo ba ng mas maraming pera? Kilala ko ang mga katulad ninyong mga peking manggagamot. Magaling kayong manloko ng mga tao. Baka ang gamot na iyon kanina ay isa lamang, gamot na pampasigla, na panandalian lang ang epekto. May 1 milyon sa card na ito. Ang password ay 6 na 8. Kunin mo ang pera at umalis ka na ngayon din. Hindi ka titigilan ng pamilya Zhao. Kinalaban mo si Ginoong Zhao. Siguradong maghihiganti sila sa iyo. Hindi mo sila kaya. Kunin mo ang pera at umalis ka na ng syudad. Maghanap ka ng lugar at mamuhay ng tahimik. Huwag ka nang babalik. 1 milyon. Sa tingin mo ba mapapaalis mo ako niyan? Naliliitan ka ba? Hindi sa naliliitan ako. Hindi ko lang talaga pwedeng tanggapin. May utang na 300 milyon ang master ko sa pamilya nyo. Kaya ginawa niya akong pambayad sa inyo. Para maging manugang nyo at mabayaran ang utang niya. Kahit na hindi maaasahan ang matandang yon. May isang salita ako. Ngayong nandito na ako. Kailangan kong gawin ng maayos ang trabaho ko. Ang protektahan ka. Pagalingin ang mga binti mo. Pati na rin ang maliliit na problema ng pamilya nyo ay ayusin ko. Tungkol naman sa Young Master Zhao na yan, at sa buong pamilya Zhao, wala talaga silang binatbat sa akin. Senyorita, may masamang balita. May problema po sa kumpanya. Nakipagsabuatan ang pamilya Zhao sa ilang mga business partners natin para i-boycott ng buo ang kumpanya natin. Na-freeze na ng bangko ang lahat ng accounts natin. Itinigil na rin ng mga suppliers ang pag-deliver ng mga materyales. Ang kumpanya natin ngayon, Malapit nang bumagsak. Itulak mo ako pababa. Aalamin ko ang nangyayari. Paano na tayo niyan? Maayos naman ang lahat. Bakit tayo na boycott bigla? Na-freeze pa ang mga accounts natin. Paano na tayo mabubuhay ngayon? Ma, tinanong ko kanina ang mga tao sa kusina. Sina Chef Zhang. Sabi nila hindi na daw makakapagpasweldo. Kaya nag-impact na sila at umalis. Anong kakainin natin mamayang tanghalian? hayaan mo na silang umalis. Wala na tayong pondo sa kumpanya ngayon. Kahit nga pang pasweldo. Pati ang bayad sa maintenance sa susunod na buwan. Hindi na natin mababayaran. Pa, anong nangyayari sa kumpanya natin? Ano pa nga ba? Nagbanta na ang pamilya Zhao. Sa loob ng 3 araw, kailangan nating magbayad ng 300 milyon. Kasama ang interes. O kaya naman ay ibigay ang kumpanya at itong mansyon sa kanila. Kung hindi, buburahin daw nila ang pamilya Huangfu natin nang tuluyan dito sa kabisera. 300 milyon. Saan tayo kukuha ng 300 milyon ngayon? Kasalanan nito ng malas na iyon. Kung hindi niya binugbog si Senyorito Zhao, mangyayari ba ito? Maliit na bagay lang yan. Hindi pa naman katapusan ng mundo. Kumain muna tayo. Kapag busog na tayo, doon lang tayo.
Magkakaroon ng lakas para ayusin ang problema. Anong kakainin natin? Umalis na ang mga kusinero natin. Ano, kakainin namin ang luto mo. Makakain ba naman iyang luto mo? Ipapakita ko sa inyo ngayon kung ano ang mahalikang piging ng Chen Yun-sek. Maghintay lang kayo. Makakakain na tayo pagkalipas ng 15 minuto. Siya, isang probinsyanong hampas lupa. Maharlikang piging daw. Pasalamat na lang tayo kung hindi niya masunog ang kusina. Ang bango, aanhin naman natin ang amoy. Baka amoy lang ang masarap dyan. Pero lasang basura naman kapag kinain. Handa na ang pagkain. Bakit kayo nakatunganga dyan? Tikman nyo na. Ang sarap. Ang sarap-sarap. Sa buong buhay ko, ngayon lang ako nakatikim ng ganito kasarap na pagkain. Ma, huwag kang mang-agaw. Akin ang karning iyan. Anong sayo at sa akin? Kung sino ang makakuha, kanya na.赵家刚才发了最后通牒，3个亿欠款，明天中午之前必须还清，不然就强制收走公司和这栋别墅，还要让柔儿嫁给赵雷抵债。3个亿，我们去哪儿凑3个亿啊？3个亿而已，多大点事儿？至于吓成这样吗？都怪你，都是你这个扫把星害的！要不是你打了赵公子，能有今天吗？我去拿离婚协议书，柔儿，你必须跟他离婚，只有你跟他撇清关系，再去跟赵公子赔罪，我们家才能有救。 Roer, perma. Pirmahan mo na to ngayon din. Pagkatapos mong pumirma, palayasin mo na siya. At ikaw, bilisan mong pumunta sa pamilya Zhao para lumuhod at humingi ng tawad. Mamatay ka man o mabuhay, labas na. Ang pamilya Huangfu sa'yo. Huwag mong idamay ang pamilya natin. Ma, sinabi ko na, hindi ako pipirma. At lalong hindi ako magpapakasal kay Zhaoli. Nasisiraan ka na ba? Kapag hindi ka pumirma, ang buong pamilya natin ay mamumulubi sa kalsada. Gusto mo bang mamatay sa konsumisyon ang papa mo? Ako na ang gagawa ng paraan sa pera. Kahit pa mabangkarote ang kumpanya natin. Magsisimula tayo ulit. Pero ang pakasalan ko ang isang Zhao. Hindi mangyayari yon. May gana ka pang magprito ng itlog. Sa ganitong sitwasyon, gusto mong magprito. Magprito ka ngayon. Ma, huwag. Ma, tama na. Wala siyang kinalaman dito. Kung mayroon man kayong sisisihin, ako na lang. Huangfu Zhenhua, 300 milyon. Ilabas mo na ngayon din. Kulangin lang yan ng kahit isang pusing. Wawasakin ko ang buong mansyon nyo ngayong araw. Ang utos ng pinuno ng pamilya Zhao. Hindi nyo ba narinig? Wala kaming kinalaman dyan. Kasalanan niya ang lahat. Siya ang bumugbog kay Young Master Zhao. Hulihin niyo na siya at isama. Kahit patayin o parusahan niyo pa ako, bahala kayo. Huwag niyo lang idamay ang pamilya namin. Ikaw pala. Ang sumira sa kamay ng anak ko. Master Chen, putulin mo ang mga paa at kamay ng lalaking yan. At ipakain sa mga aso sa kalye. Gusto kong malaman ng lahat. Kung ano ang mangyayari sa mga bumabangga sa pamilya Zhao. Master Chen, putulin mo ang mga paa at kamay ng lalaking yan. At ipakain sa mga aso sa kalye. Gusto kong malaman ng lahat.
kung ano ang mangyayari sa mga bumabangga sa pamilya Zhao. Ren Chendi, umiwas ka, bilis. Bakit ba kayo sumisigaw? Hindi nyo ba nakita ang apoy? Lumampas na ng 1 segundo. Sobrang luto na tuloy itong itlog. Sira na ang lasa nito. Natakot ka, no? Si Master Chen ay ang pinakamagaling sa buong Jiangnan. Kahit bato ay kayang hatiin ng patalim niya. Katapusan mo na. Ah, Mahal, kainin mo muna itong itlog. Teka lang at itatapon ko. Palabas ang mga asong ito. Bago ko sila turuan ng leksyon. Sino nga ba ang nagsabi kanina na puputulin ang mga paa at kamay ko para ipakain sa aso? Pasensya na, nagkamali ako sa mga sinabi ko. Maawa ka sa akin, boss. Palampasin mo na lang ako, parang awa mo na. Ilabas mo ang utang na 300 milyon. At punitin mo. Isa pa. Sinira ng mga tauhan mo ang pinto namin. At dinumihan ang sahig na kalilinis ko lang. Magbayad ka ng 10 milyon para sa pagpapaayos at pagpapalinis nito. Ipadala mo agad sa bank account ng asawa ko. Kapag nagkulang yan kahit 1 kusing, gagamitin ko itong sandok para pukpukin at tanggalin lahat ng ngipin mo. Na-transfer ko na. Pumasok na ang 10 milyon. Boss, pwede na ba akong lumayas? sino ka ba talaga? Ako, galing lang ako sa bundok. Isang nakikitirang manugang lang. Ano pa nga ba? Hindi ako nagbibiro sa'yo. Si Master Chen ay kilala sa Jiangnan bilang isang bihasang martial artist. Pero tinalo mo siya ng 1 galaw lang. Anong klaseng master yon? Puro forma lang naman siya. Sabi ng master ko, ang mga totoong magagaling nagtatago lang. Ano ba talagang background ng master mo? Isang matandang isip bata. Wala siyang espesyal na background. Buong araw lang siyang naglalakbay kung saan-saan. At nakikikain at nakikiinom ng libre. Kamusta ang pakiramdam mo? Nawala na ba ang panlalamig sa katawan mo? Mainit-init na. Mas maayos na kumpara kanina. Sa ganitong bilis ng paggaling, gaano pa katagal bago ako makapaglakad ng normal? Siguro mga kalahating buwan pa. Makakapaglakad ka na ng normal. Kung gusto mong gumaling ng tuluyan, kailangan pa ng 2 o 3 buwang gamutan. Salamat ha, sobra. Ano ka ba? Sabi ko naman hindi mo na kailangang magpasalamat eh. Saka, hindi rin naman libre ang serbisyo ko, no? Tignan mo ha. Yung bayad ngayon sa acupuncture at masahe. Pati na yung pambili ng pagkain at bayad sa pag-aasikaso. Dagdag pa yung bayad sa perwisyo ko kahapon. Lahat-lahat pag pinagsama. Aabot sa 865 piso. Heto ang 1,000. Huwag mo nang suklian. Salamat boss, ang galante mo naman. Sino ba talaga ang lalaking ito? Magaling sa martial arts, magaling manggamot, marunong pa magluto. Hindi pwede, kailangan ko siyang paimbestigahan ng mabuti. Kailangan mo ba ng pera? Hindi naman sa ganoon. Nasanay lang ako. Dapat malinaw ang kwenta sa lahat ng ginagawa ko. Noong nasa bundok pa ako, kapag inuutusan ako ni Master, binabayaran niya rin ako para doon. Paano ba kayo? Namumuhay roon sa bundok. Wala namang espesyal. Nagsasanay lang, nangunguha ng halamang gamot at nangangaso. Kapag nagutom, nag-ihaw ng kamote. Kapag nauhaw, umiinom ng tubig sa batis. Masarap at payapa ang buhay roon. Hoy, dahan-dahan lang sa paglalakad. Para kang pagong sa bagal. Pakialam mo ba? Ang hina naman ng balanse mo. Para kang penguin maglakad. Kumaliwa ka ng kaunti. Hoy, huwag kang tumabingi. Ayos lang. Mag-ingat ka nga. Kapag nahulog ka, ako na naman ang gagamot sa'yo. Ang abala kaya. Nakakatuwang tingnan. Sa wakas, gagaling na ang mga binti ni Ruer. Kahit mukhang hindi mapagkakatiwalaan ang lalaking iyan.
Halata namang seryoso siya kay Ruer. Pabilisin ko na kaya ang relasyon nila. Para magkaroon na ako ng malusog na apo. Oy, ate. Kuya, anong ginagawa ninyong dalawa? Ang sweet ninyo naman. Huwag kang ang magsalita ng ganyan. Kuya, ang galing mo talaga. Kahapon, si Master Zhao. Napatakbo mo sa takot. Mula ngayon, sa'yo na ako sasama. Ikaw talagang bata ka. Di ba kahapon lang nagtatago ka pa sa likod? At inaaway ako. Hindi ko naman kasi alam na ganito ka pala kagaling, kuya. Kapag may nang away sa akin mula ngayon, pangalan mo na ang gagamitin ko. Sus, tingnan mo to. Hoy, akin yan. Nagpapagaling pa ang ate mo ngayon. Bawal pa sa kanya ang mga junk food na to. Kumpiskado na to. Ang daya mo naman, kuya. Ha ha ha. Ren Chandi, napakadaya mo. Ha ha ha. Tama na yan, wag na kayong magkulitan. Luto na ang sabaw. Halina kayo rito at uminom ng sabaw. Chandi, para sa'yo ang masustansyang sabaw na to. Araw-araw mong ginagamot si Ruer. Paniguradong pagod ka rin. Wow, may pampalakas na sabaw. Salamat po, tita. Ha ha ha, ano ka ba? Wala yon. Pamilya na tayo kaya huwag ka nang mahiya. Ruer, may banquet ang Chamber of Commerce ngayong gabi. Tamang-tama para makadalo ka. Para malaman din ng lahat na magaling na ang binti mo. Nga po, ganyan din po ang naisip ko. Sakto para samantalahin ang pagkakataon. Naayusin ulit ang mga koneksyon ng kumpanya. Gusto ko ring sumama. Sige, sabay na tayo. Paano naman ako? Sasama rin ako. Siyempre, sasama ka rin. Tamang-tama. Ipinaghanda kita ng isusuot. May bagong damit pa. Ayos to, ah. Yan na lang ang suotin mo. Maging low-key ka lang. Huwag masyadong magpasikat. Tama, tama. Mas mabuti na yung low-key lang. Ayos lang, di ba? Okay naman tingnan. Di ba? Sabi ko naman sa'yo, kahit ano nang suotin ko, bagay sa akin. Ang galing naman talaga ni Sir. Lahat na lang kaya niyang gawin. Nabalitaan ko pilay na raw si Huang Furu. Malapit na raw malugi ang kumpanya nila. Totoo ba yun? Nagbanta na raw ang pamilyang Zhao. Kung sino man ang maglakas loob na makipagsosyo sa pamilyang Huangfu, ay kakalabanin din ang pamilyang Zhao. Sa tingin ko, ang Huangfu Group, hindi natatagal ng ilang araw. Nga, isang babaeng pilay, kakayanin ba niyang patakbuhin ang ganyang kalaking kumpanya? Tara na. Huwag mo na silang pansinin. Mga payaso lang naman sila na nagpapapansin. Mamaya sa party, gugulatin natin silang lahat. Palabasin niyo rito si Huang Furu. Kapag hindi niyo binayaran ang utang niyo ngayong araw, at hindi niyo pinirmahan ang kontrata, walang makakapagtrabaho sa inyo. Boss Wang, maghintay po muna kayo ng kaunti. Anong maghintay? Kapag naghintay pa ako, ipapasara ko ang building na to. Aray ang tiyan ko. Anong nangyayari rito? Ano naman kung ako? Binunggo ako ng tauhan mo. Tapos akala niyo palalampasin ko to. Buntis yung tao. At naglakas loob ka pang manakit. Ano naman kung buntis siya? Binangga niya ako kaya dapat siyang magbayad. Hindi lang siya ang magbabayad. Pati ang kumpanya niyo dapat magbayad. Sige, babayaran kita. Babayaran muna kita ng isang suntok. Ikaw, ang lakas ng loob mong manuntok. Ako kaya ang direktor ng Chamber of Commerce sa kabisera. Compare ko si Young Master Zhao ng Pamilya Zhao. Pamilya Zhao, nakakatakot ba sila? Ngayon, gusto mo pa ba ng bayad? Hindi. Ayoko na po. Mali po ako. Hindi ko na po ulitin. Layas. Subukan niyo lang gumawa ulit ng gulo rito sa kumpanya. Itatapon ko kayo palabas. Opo, opo, opo. Aalis na po kami agad. Ang astig talaga ni Mr. Ren. Hanggat nandyan si Mr. Ren, tingnan natin kung may maglakas loob pang manggulo. Ayos na ang lahat. Na-stress lang ng kaunti ang baby mo. Pero napakalma ko na ang pakiramdam mo. Magpahinga ka muna. Huwag mong pagurin ang sarili mo. Maraming salamat po. Salamat po talaga, Mr. Ren. Walang anuman. Sige na, magpahinga ka na.
Huwag kang masyadong mayabang. Sa banquet ng Chamber of Commerce, may kalalagyan ka. Nakipagkutsabahan na si Chairman Son sa maraming mga negosyante. Pagdating ng araw na yon, sisiguraduhin nilang si Huang Furu ay masisira ang buhay at reputasyon. Oh, talaga ba? Paano naman kaya nila sisirain ang buhay ng asawa ko? Yun isang lumpo lang naman yang si Huang Furu. Gusto pa niyang tumakbo bilang presidente ng Chamber of Commerce. Mangarap siya ng gising. Pagdating ng oras, si Chairman Son ay ibubunyag sa harap ng lahat ang paglustay niya ng pondo. At papatayuin pa siya para maglakad ng ilang hakbang. Sobrang nakakahiya. Iyan lang ba? Hindi pa ba sapat yan? Isa siyang lumpo na hindi man lang makatayo. Anong karapatan niyang maging presidente? Ang cellphone ko. Bumalik ka at sabihin mo kay Chairman Son. Sa gabi ng banquet, hihintay namin siya. Kahit anong kalokohan pa ang gusto niyang gawin. Sasabayan namin siya hanggang dulo. Pero kapag nagbalak siya ng masama, matutulad siya sa cellphone na ito. Presidente, lahat ng departamento ng kumpanya ay naging maayos na. Yung ilang mga executive na nagbitiw noon ay nagpapasabi na gusto nilang bumalik sa trabaho. Hindi na kailangan. Hindi na kinakain ang iniluwa na. Dahil umalis na sila. Huwag na silang bumalik. Masusunod po, tungkol naman sa banquet, ituloy ang paghahanda. Ang posisyon bilang presidente ng Chamber of Commerce ay siguradong magiging akin. Masusunod po. Sa tingin mo ba, mapipili ako? Siyempre naman, nandito ako. Sinong makakaagaw niyan sa'yo? Bakit ganyan ka kakumpiyansa? Dahil sadyang napakagaling mo. Naging hadlang lang naman ang mga binti mo noon. Pero ngayon ay malapit na itong gumaling. Sino pa ba ang makakapantay sa'yo? Isa pa. Nandito ako para suportahan ka. Kahit bumagsak pa ang langit. Sasaluhin ko yan para sa'yo. Salamat, Ren Chandy. Wala yon. Sabi ko naman sa'yo kung nakokonsensya ka talaga, taasan mo na lang ang sweldo ko. Mukhang pera. President Huang Fu, may gusto lang sana akong itanong. Ubus na ang pondo ng kumpanya ngayon. At umatras na rin ang mga partners natin. Paano mo ba ito balak solusyonan? Nga, hindi pwedeng. Tutungangan na lang tayo rito at maghihintay sa wala. Para sa akin, mas mabuti pang makipag-ayos na tayo sa pamilya Zhao. Kahit magsakripisyo pa tayo ng kaunti. Mas mabuti na yon kaysa malugi ang kumpanya. Makipag-ayos sa pamilya Zhao. Hindi mangyayari yan. Masyadong sakim ang pamilya Zhao. Kapag nakipag-ayos tayo, lalo lang silang aabuso. Tungkol sa problema natin sa pondo, ako na ang gagawa ng paraan. Hahaha. Ikaw ang gagawa ng paraan. Ano naman ang magagawa mo? Ang taong ni hindi na makatayo. Hindi kayang ibangon ang kumpanyang ito. Sa tingin ko gusto mo lang idamay ang kumpanya sa pagbagsak mo. Iminumungkahi kong maghalal tayo ng bagong presidente. Hayaan nating ang taong may kakayahan ang mamuno sa atin. Ano? Wala ka nang masabi, guilty ka ba? Pasensya na po. Medyo matigas ang pinto. Kaya napasipa ako ng hindi sinasadya. Ituloy niyo lang ang pinag-usapan niyo. Pumunta lang ako rito para sa asawa ko. Heto ang tubig. Anong ginagawa mo na naman dito? High-level meeting ito. Wala kang karapatang pumasok dito. Dahan-dahan lang, mainit pa iyang goji berry tia. Kinakausap kita, bini ka ba? Sino sa inyo ang nagsabi na ang asawa ko ay hindi kayang palakarin ang kumpanya? Ulitin niyo nga. Ako. Gusto niyo ng bagong halalan para sa presidente. Sige ba? Pero ibalik niyo muna ang nilustay niyong pera ng kumpanya at bayaran niyo na rin ang penalty fee. Dahil kung hindi, yang mga bungo niyo, siguradong hindi mas matigas sa bakal, di ba? Hindi na kami boboto ng iba. Habang buhay naming susuportahan si President Huang Fu. Suportado namin si President Huang Fu. Yung sinabi ko kanina, ano lang, nagbibiro lang ako. Nagbibiro. Paano naman yung equity transfer agreement? Di ba pinipilit mo siyang ipagpalit ang mga shares niya? Walang ganyang nangyari. Pinunit ko na, kinain ko na. Nakipagsabwatan si Director Son sa mga kalaban. At nanggulo pa sa kumpanya. Dalhin siya agad sa legal department. Imbestigahan ang lahat ng accounts niya. Papalampasin ko ang ginawa ng iba sa inyo. Pero kung may magtatangka pang magtaksil, matutulad kayo kay Director Son. Opo, naiintindihan namin. Ayos na. Wala nang problema. Aalis na ako. Ipagpatuloy niyo na ang meeting niyo. Sige, doon ka muna sa lounge sa kabila. Hintayin mo ako. Tapos na ang meeting.
Pasok. President, si Emily. Renpo, may naghahanap sa iyo sa labas. Tauhan daw sila ni Master Kinwoo. Gusto raw bisitahin si Mr. Ren. Master Kinwoo. Yung Master Kinwoo sa Jiangsheng. Ah, siya ba? Papasukin mo siya. Tagapagligtas. Sa wakas, nahanap din po namin kayo. Ako po ang assistant ni Master Kinwoo. Ilang taon na po kayong hinahanap ni Master Wu. Nabalitaan po naming nasa Jincheng kayo. Kaya pinapunta niya po ako para iabot itong imbitasyon. Anong imbitasyon? Para po sa turnover banquet ng Jincheng Chamber of Commerce bukas ng gabi. Dadalo rin po doon si Master Wu. Gusto niya raw po kayong pasalamatan ng personal. At humingi rin po ng tawad sa inyo. Hindi po namin alam dati na nasa pamilya Huangfu kayo. Patawad po kung nakabastos kami. Maliit na bagay lang iyon. Sige, naintindihan ko na. Kung gayon, hindi ko na po kayo abalahin. Sa banquet po bukas ng gabi. Personal na magbibigay galang sa inyo si Master Wu. Kilala mo pala si Master Kinwoo. Niligtas ko siya noon nang mapadaan ako. Ilang taon na rin ang nakalipas. Niligtas mo siya. Si Master Kinwoo ay kilalang pinakamalaking boss sa Jiangsheng. Kontrolado niya ang legal at underground na mundo. Paano mo siya niligtas? Inatake siya sa border noon. Nabaril siya at malapit nang mamatay. Saktong napadaan ako. Kaya tinulungan ko na rin siya. Binigyan ko siya ng gamot sa sugat. Tinulungan mo na rin. Bakit? Ano bang akala mo wala lang yon? Sige na, huwag mo nang isipin iyon. Anong gusto mong ulamin mamayang gabi? Ipagluluto kita. Kahit ano, masarap naman lahat ng luto mo. Konti na lang at matatapos ko na itong binabasa ko. Kung inaantok ka na, mauna ka na umuwi. Ayos lang, sasamahan na kita. Gabi na masyado. Hindi ako mapapanatag kung uwi kang mag-isa. Katapusan mo na. Ah, Mag-ingat ka. Ang lakas ng loob mong galawin ang babaeng ito, sawang-sawa ka na ba sa buhay mo? Ganito lang ba ang kaya mo? Tapos ang lakas ng loob mong magtangkang pumatay. sino siya? Isang international mercenary. Malamang ay tauhan ito ng pamilya Zhao. O kaya naman ay ng iba mo pang mga kaaway. Sayang yung bago kong cellphone. Madam President, ayos lang po ba kayo? Ayos lang ako. Higpitan niyo ang seguridad. Salamat pala kanina. Kung nahuli ka kahit isang segundo. Wala yon. Sabi ko naman sa'yo, poprotektahan kita. Nga pala, basag na yung cellphone ko. Kailangan mo tong palitan. Na, alam ko na. Pero ibabawas ko sa sweldo mo. Hala, seryoso ba? Niligtas ko na nga ang buhay mo eh. Sino ba kasing may sabing ihagis mo yung cellphone mo? Ruer, sa piging bukas. Mag-wheelchair ka muna pagpunta doon. Kapag nagsimula ng gumawa ng gulo si Director Son, Saka ka tumayo. Para mabulagan natin silang lahat. Tama, ganyan dapat natin sila ipahiya. Siguradong nga silang lahat bukas. Ganyan din ang iniisip ko. Kailangan nating itago ang totoong lakas natin. Para mas maganda ang epekto pagdating ng tamang oras. Bayaw, heto ang inihanda kong suit para sa'yo. Ito ang suotin mo bukas. medyo pangit yata ang tela nito ah. Naku, mas maganda na yung simple lang para low profile. Para pagdating ng oras, mapapabilib mo silang lahat. Para mas malaki ang impact, di ba? Oh, talaga ba? Tingin ko gusto mo lang akong ipahiya eh. Wala. Hindi talaga. Ayos lang naman, pwede na. Bakit parang ang gwapo pa rin niya sa suot na iyan? Imposible naman iyan. Wala tayong magagawa, guwapo talaga eh. Kahit ano pa ang suotin, bagay pa rin. Tama na. Tigilan niyo na ang kalokohan. Magpahinga na kayo ng maaga. Para may sapat na energy bukas. Hindi ba si Huang Furu yon? Naglakas loob pa talaga siyang pumunta ah. Na, baldado na nga siya. Gusto pa ring tumakbo bilang presidente ng Chamber of Commerce. Nananaginip yata siya. Iyong nasa tabi niya. Iyon ang asawa niyang nakitira sa kanila. Ang baduy naman tingnan. Ang cheap naman ng suit na suot niya. Aba, hindi ba't si Miss Wang Fu ito? Hindi pa rin magaling ang binti mo. Nakakaawa ka naman. Nga eh, nakahanap pa ng asawang palamunin na nakitira pa. Malapit na ring malugi ang kumpanya ninyo. Ang saklap naman. Anong sinabi nyo? Bakit may mali ba sa sinabi ko? Totoo naman kasi, isang baldado at isang palamunin bagay na bagay kayo. Talaga ba? Pero sa tingin ko sa inyo, mukhang hindi maganda ang pakiramdam nyo ah. Naparami yata ang inom mo ng iced americano ngayong umaga. Sumumpong na naman ang sakit ng puson mo. Sumakit ba ang tiyan mo ng buong umaga? At ikaw naman, araw-araw kang nagpupuyat sa bar. Humina ang kidney mo kaya pinagpapawisan ka sa gabi. Kagabi, dinugo na naman ba ang ilong mo?
Ah, Mas malala ang sayo. Nasa mid-stage ka na ng diabetes, no? Yung nagnanak ng sugat sa ilalim ng kaliwang paa mo. Ang galing mong itago ah. Uminom ka pa ng 2 basong alak. At sa susunod na buwan, puputulin na yang binti mo. May ibubuga ang lalaking to ah. mukhang may alam siya sa panggagamot. Huang Furu, tigilan mo na ang mga panlilinlang mo rito. Tatanungin kita, matapang ka bang makipagpustahan sa akin? Anong pustahan? Pagpupustahan natin kung kaya mong tumayo. Kung makakatayo ka at makakagawa ng 2 hakbang. Atras ako sa eleksyon bilang presidente ng Chamber of Commerce. At hihingi pa ako ng tawad sa kumpanya nyo. Pero kung hindi ka makatayo, lalayas ka sa Chamber of Commerce. At ibibigay mo sa akin ang Huang Fu Group. Oh, bakit? Natatakot ka na? Sabi ko na nga ba, hindi ka talaga makatayo. Isang lumpo. May kapal ng mukha ka pang tumakbo bilang presidente ng Chamber of Commerce. Kung ako sayo, matagal na akong nagpalamon sa lupa. Ha? Anong sabi mo kanina? Sinong lumpo? Impossible to. Di ba lumpo na ang mga binti mo? Totoo ba yan? Di ba sabi nila panghabang buhay na siyang? Hindi makakatayo. Grabe, hindi ako makapaniwala. Paanong nangyaring gumaling ang mga binti niya? Niloloko mo ba ako? Subukan mo siyang hawakan. Ang mga binti ng asawa ko. Tingin nyo ba may karapatan kayong pag-usapan yon? Ikaw, ang tapang mong saktan ako. Ano naman ngayon kung saktan kita? Subukan mo pang magyabang. Babaliin ko ang mga binti mo. Nakakaintriga ang lalaking ito. Magaling sa medisina pati sa martial arts. Miss Huang Fu, binabati kita't magaling na ang binti mo. Ako nga pala si Shen Zaiwei, ang tagapamahala ng Shen Family Medicine. Matagal ko nang gustong bumisita sa'yo. Kaso hindi lang nagkatsyempo. Masyado kang formal, Miss Shen. Matagal ko na rin naririnig ang pangalan mo. President Huang Fu, congratulations po. Napakagandang balita na magaling na ang binti nyo. Bata pa lang ay napakagaling na ni President Huang Fu. Ang posisyon ng presidente ng Chamber of Commerce ngayon ay siguradong sa'yo na mapupunta. Nga, tama. Susuportahan ka namin. Kanina lang ay minamaliit nila tayo. Ngayon, ang bilis nilang magbago ng pakikitungo. Master Long, nandito na po kayo. Ikaw ba si Huang Furu? Ako nga, Master Long. Hindi masama. Bata ka pa. Pero may angkin kang tapang. At saka, mayroon kang profound yin body. Anong ibig mong sabihin? Ang profound yin body ay isang natural na sangkap sa panggagamot. At perpektong sisidlan din para sa martial arts. Sumama ka sa akin. Kaya kong itaas ang antas ng lakas mo. Sa mas mataas pang level. Pati na rin ang Huang Fu Group. Mapapaasenso ko palalo. Ano? Pag-isipan mo. Maging babae ko. Diyos ko, nagustuhan talaga ni Master Long si Huang Furu. Katawan ng Xuanyin. Ano yun? Mukhang napakalakas niyan Napakaswerte naman itong si Huang Furu. Para magustuhan ni Master Long. Marami ang nagmamakaawa. Pero hindi man lang mapansin. Pasensya na po, Master Long. Wala po akong interes. Igalang niyo po ang sarili niyo. Tinatanggihan mo ako. Opo. May asawa na po ako. Siya. Isang palamunin. Umaasa lang sa babae. Tingin mo babagay siya sa'yo. Ano naman kung palamunin ako? Mas mabuti na yon kaysa sayong matandang hukluban. Nasa hukay na nga ang isang paa mo. Tapos may gana ka pang pagnasaan ang asawa ko. Sawang-sawa ka na ba sa buhay mo? Bata. Gusto mo na bang mamatay? Lapastangan. Ang lakas ng loob mong bastusin si Master Long. Ginalit ng batang to si Master Long. Lagot na, tapos na siya. Siguradong patay siya diyan. Ang binti ko. Ano? Napatumba niya ang tao gamit lang ang money. Lihim na sandata yon. Napakalakas naman niya. Bata. May ibubuga ka rin pala. Pero dahil kinalaban mo si Master Long, katapusan mo na. Hindi ko inasahan na may ganito kagaling na master sa kabisera. Mali ang naging pagkilatis ko. Hindi pa huli para malaman mo yan.
Isama mo na ang mga tauhan mo. At lumayas na kayo rito. Bata, alam mo ba kung sino ang kinakausap mo? Ano? Gusto mong ikaw mismo ang lumaban? CJ, mabuti nga. Tingnan na natin kung hanggang saan ang galing mo. Napakalakas ng presensya niya. Ito ba ang lakas ng isang Grandmaster? Nakakatakot. Parang hindi na yata ako makatayo. Huwag kang matakot. Nandito ako. Sino ka ba talaga? Isang hamak na manugang lang. Bakit? Natatakot ka na? Takot. Ilang dekada na akong nakikipaglaban sa mundong ito. Hindi ko pa rin alam kung ano ang ibig sabihin ng takot. Mamatay ka na. Lumuhod ka. Ano, tama ba ang nakikita ko? Lumuhod si Master Long. Sa dalawang salita lang, nagawa niyang paluhurin si Master Long. Diyos ko po. Sino ba talaga ang taong yan? Ito, Sino ka ba talaga? Ang lakas ng loob mong pag-interesan ang asawa ko. Yang kapangyarihan mo, ay tatanggalin ko na. Ang kapangyarihan ko, wala na ang kapangyarihan ko. Napakapanganib niya. Isang dalaw lang, sinira na niya ang kapangyarihan ni Master Long. Isa ba siyang halimaw? Mula ngayon, hindi na natin dapat kalabanin ang pamilya Huangfu. Huwag nating kakalabanin ang lalaking yan. Lahat kayo. Sino pa ang tutol sa pagtakbo ko? May tutol ba para sa presidente ng Chamber of Commerce? Dahil walang tumututol. Ang posisyon na ito ay tatanggapin ko na ng walang pag-aalinlangan. Walang tutol. Susuportahan namin si Presidente Huangfu. Tama, bata pa lang ay magaling na si Presidente Huangfu. Karapat-dapat lang talaga sa kanya. Ren Chendi, ilan pa ba ang mga sikreto mo na hindi ko pa alam? Ang mga sikreto, dahan-dahang hinuhukay yan. Marami ka pang oras para diyan. Profound in body. Ano ba talaga ang nangyari noong bata ako? Bakit ang mga binti ko ay pinasok ng cold poison? Isang naglalakbay na Taoist. Posible kaya na siya ang master ni Ren Chendi? Ruer, ba't mo hinahalungkat yan? Ma, yung naglalakbay na Taoist noon. Sino ba talaga siya? May kinalaman ba siya sa master ni Ren Chendi? Wala namang naglalakbay na Taoist. Mali lang ang basa mo. Gawa-gawa ko lang ang mga yan. Ma, may itinatago ka ba sa akin? Wala akong itinatago, ano ka ba? Hay naku, napakatagal na niyan. Huwag mo nang isipin yon. Gumagaling na ang mga binti mo ngayon. At iyon ang pinakamahalaga sa lahat. Siguradong may inililihim si Mama sa akin. Ang bagay na ito ay tiyak na konektado sa Chen Yun-sek at sa master ni Ren Chendi. Hoy, tanda. May itatanong ako sa'yo. Ang Suan Yin Physique ni Huang Furu, ikaw ba ang gumamot at nagpakalma nito noon? Ha? Anong Suan Yin Physique? Wala akong alam dyan ah. Huwag kang ngang magmaang-maangan. Bukod sa'yo, sino pa ang marunong gumamit ng Meridian Sealing Technique ng Chen Yun-sek? Sige na. Ako na nga. Dumaan kasi ako sa kabisera noon. Kaya tinulungan ko na siyang mabuhay. Tadhana rin talaga. Hindi ko inasahang sa huli. Ikaw pa ang magiging asawa niya. Aba, matagal mo na palang pinlano to. Ibinenta mo ang lugar natin. Tapos ipinadala mo ako rito ng basta-basta. Lahat ng to, kalkulado mo na. Anong kalkulado? Ang tawag dyan, nakatadhana. Saka, nandyan pa ang Chen Yun Ledger. Nakatago sa lumang bahay. Tamang-tama, ikaw na ang kumuha. Chen Yun Ledger. Ano ba talaga ang bagay na yan? Yan ay ipinasa ng mga nagdaang pinuno ng Chen Yun-sek, isa itong ledger. Nakasulat dyan kung paano ang mga sikat na pamilya ay may utang sa Chen Yun-sek. May mga utang na loob, may utang na pera, at may utang na buhay. Kasama na rito, ang pamilya Ye sa kabisera. Noon, ang ninuno ng pamilya Ye ay umutang ng 5 bilyon sa Chen Yun-sek. Ang utang na to, dapat na nating sinilin. Sige, naintindihan ko. Hahanap ako ng oras para kunin yan. Mag-iingat ka. Siguradong hinahanap din ng pamilya Ye ang ledger. Kapag nalaman nilang lumabas na ito, siguradong gagawin nila ang lahat para makuha iyon. Pati na rin ang Black Gold Consortium.
Matagal na ring nakamatsyag sa ledger. Huwag kang mag-alala. Nandito ako. Hindi nila iyan makukuha. Siya pala ang bagong presidente ng Chamber of Commerce. Si Huang Furu. Ang bata pa niya masyado. Balita ko, yung kasama niya ay ang asawa niya. Iyan ba yung ekspertong lumumpo kay Boss Long sa isang tira lang? Wala naman siyang binatbat tingnan. Ang simple lang ng suot niya. Aba, Huang Furu. Ang lakas din talaga ng loob mong pumunta rito. Sa ganitong klaseng okasyon, talagang nagdala ka pa ng palamuning asawa. Tingnan mo nga iyang suot niya. Puro mumurahin at galing lang sa tabi-tabi. Baka madumihan pa ang sahig dito. Kung sino man ang isama ko, wala na yata itong kinalaman sa iyo, Miss Lin. Siyempre may kinalaman ako. Ang ganitong party para sa mga mayayaman ay hindi basta-bastang pinapasukan ng kahit sinong hampas lupa. Alam na ng lahat iyan. Sasabihin ko sa inyo, darating din si Master King ngayon. Matalik na kaibigan ng papa ko si Master King. Kapag dumating siya mamaya at nakita niya ang mga katulad niyo rito, siguradong magagalit iyon. Iba talaga ang impluensya ni Miss Lin. Pati si Master King ay kilala niya. Totoo iyan, si Master King. Ang pinakamataas na boss sa Jiangsheng. Hindi siya basta-basta nakikita ng mga ordinaryong tao. Master. Master, sa wakas, nahanap din kita. Patawarin niyo po ako sa kawalang galang ko noon. Patawarin po ninyo ako, tagapagligtas ko. Ano, lumuluhod si Senior Kin sa kanya. At tinawag pa siyang tagapagligtas. Impossible ito. Tumayo ka na, maliit na bagay lang yan. Salamat po, tagapagligtas ko. Presidente Huang Fu, matagal ko na pong naririnig ang pangalan niyo. Ang asawa ng aking tagapagligtas ay talagang may napakagandang tindig. Napakabait niyo naman, Senior Kin. Patay tayo dyan, kinalaban ko pala. Ang tagapagligtas ni Senior Kin. Katapusan na ng pamilya Lin. Binibining Huang Fu. Patawad po sa inasal ko kanina. Sana po ay huwag ninyong masamain. Totoo yan, tama. Napakagaling talaga ni Ginoong Lin kahit ang bata pa niya. Bilib talaga kami sa kanya. Kaya sana po sa hinaharap, gabayan niyo po kami, binibining Huang Fu. Ang lalaking ito, mas lalo lang akong Nagiging interesado sa kanya. Tagapagligtas ko. Noong nasa hangganan tayo, niligtas po ninyo ang buhay ko. 5 taon po kitang hinanap. Hindi ko po inakalang nandito lang kayo sa kabisera. At naging manugang pa ng pamilya Huang Fu. Maliit na bagay lang yon. Kalimutan mo na yon. Maaaring maliit na bagay po iyon para sa inyo. Pero utang ko po sa inyo ang aking buhay. Kaya mula ngayon, kahit ano pang iutos nyo, susungin ko ang kahit anong panganib. Hindi magdadalawang isip si Qinwu. Tungkol naman sa grupo ng Huang Fu. Narinig ko na rin ang balita. Mula ngayon, dito sa kabisera. Ang sinumang maglakas loob na kantiin ang pamilya Huang Fu ay makakalaban ko. maraming salamat kung ganun, Senior Kin. Wala po yon, Presidente Huang Fu. Karangalan ko pong makapaglingkod sa aking tagapagligtas. Isang karangalan. Master Qin Wu. Ren, Miss Huang Fu. Anong pinag-uusapan niyo? Mukhang ang saya niyo ah. Napakagaling mo sa medisina, Jimmy. Ren, hindi ko alam kung interesado ka na makipagtulungan sa negosyong medikal ng pamilya Shen. Ang pamilya Shen ay may pinakamagandang supplier ng mga gamot at may sarili rin kaming research team. Makipagtulungan. Gusto sana kitang maging medical consultant namin para gumawa ng mga bagong gamot mula sa mga sinaunang reseta. Hati tayo sa kita, 50-50. Kahit anong kondisyon, ibibigay namin. CJ. Sakto, may hawak akong ilang sinaunang reseta. Pwede natin itong subukan. Aba, maganda yan. Kung ganun, sa susunod na araw, mag-set tayo ng oras para pag-usapan ang mga detalye. CJ. Anong nangyayari sa akin? Bakit ang weird ng pakiramdam ko? Anong problema? Bakit parang malungkot ka? Wala. Nagsiselos ka ba? Sinong nagsiselos? Huwag kang ang assuming. Hindi raw nagsiselos. Namumula na nga yung mukha mo oh. Hay naku, tikman mo itong niluto kong black chicken soup. Pampalakas ito ng katawan. Naku, salamat po, tita. Bakit kailangan mo pang mahiya sa akin? Araw-araw mong ginagamot si Ruer. Tapos busy ka pa sa kumpanya, kaya kailangan mong magpalakas. Wala po yon. Ma, masyado ka naman yatang mabait sa kanya. Hindi ka man lang ganyan kabait sa akin. Ikaw talagang bata ka. Ano ba yung sinasabi mo? Asawa mo si Tiandi. Kung hindi ako magiging mabait sa kanya, kanino pa? Nga pala, kailan nyo babalak magdaos ng kasal? Ang tagal na simula nang maikasal kayo sa papel.
Hindi naman pwedeng hindi na kayo magpakasal, di ba? Ma, ano ba yung sinasabi mo? Bakit hindi ko pwedeng sabihin? Kapag nasa tamang edad na, dapat na talagang mag-asawa. Ganyan talaga dapat. Saka, mas maganda kung magkaanak na kayo agad. Para kami ng papa mo ay magkaapo na rin agad. Mas maganda kung kambal. Isang lalaki at isang babae. Para perpekto ang pamilya. Naisip ko na nga rin ang mga pangalan nila. Ma, tama na yan. Tama po si tita. Dapat na nga po natin itong pag-isipan. Nakikisakay ka rin naman sa kalokohan niya. Ele, walang tao, bilisan mo. Teka, anong nangyayari dito? Sabi ni tita, kailangan daw linisin ang guest room para gawing study room. Kaya pinalipat niya ako dito para magsama tayo. Paano nagawa ni mama to? Ayos lang, matutulog na lang ako sa lapag. Huwag na. Dito ka na sa kama, malaki naman ito. Talaga. Pero huwag kang gagawa ng kalokohan ah. Huwag kang mag-alala, magpapakabait ako. Miss Ganda, pagbigyan mo na ako. Samahan mo muna akong uminom ng ilang baso. Siguradong may mapapalakas sa akin. Hindi kita kilala. Bitawan mo ko. Konting kwentuhan lang, magiging close din tayo eh. Tara na. Kuya, tulungan mo ko. Nandito ako sa harap ng Nightfall Bar. Kuya, kahit sino pang tawagin mo, walang silbi. Dito sa lugar na to, ako ang nasusunod. Aba, mukhang ang saya nyo rito ah. Ikaw, nakasakay lang sa bulok na e-bike. May gana ka pang makialam sa mga ginagawa ko. Hoy bata, kung ayaw mong masaktan, lumayas ka na. Layas. Paano kung ayoko? Aray, ang sakit. Ikaw, ang lakas ng loob mong saktan ang mga tauhan ko. Kilala mo ba kung sino ang tatay ko? Wala akong pakialam kung sino pa ang tatay mo. Kapag ginulo mo pa siya ulit, isasama ko pa ang tatay mo sa bubugbugin ko. Layas. Kuya, ang cool mo naman kanina. Alam mo naman palang cool ako, kaya wag ka na kasing pakalat-kalat. Gabi na. Napakadelikado. Opo, kuya. Sa susunod na may mang-away sa akin, pangalan mo na ang gagamitin ko. Kuya, kayo ni ate. Kailan ba kayo magpapakasal? Bakit? Atat ka na bang maging hipag ko? Hehe, naku, curious lang naman ako. Si ate kasi, mukha mang suplada. Pero ang totoo, sobrang mahalaga ka sa kanya. Talaga ba? Naman, nung huling beses na nakausap mo si Shen Zaiwei, nagselos talaga siya ng sobra. Halata ko naman. Oh, ganoon pala. Disipulo, nakuha mo na ba ang libro ng utang? Hindi pa po, masyadong abala nitong mga nakaraang araw. Hindi pa ako nakakapunta sa lumang bahay. Bilisan mo na. Kumikilos na ang pamilya eh. Hinahanap din nila kung nasaan ang lumang bahay. Magkakaproblema tayo kapag nahuli ka. Ang bilis naman kumilos ng pamilya eh. Alam nila na nasa libro. Ang katibayan ng utang nila. Kaya tiyak na gagawin nila ang lahat. Mag-ingat ka. Nga pala, sa lumang bahay. Nandoon din ang palawit ng Tianyon. Isa itong sagradong artifact ng Sectmaster. Isabay mo na rin kunin. Iniwan yon ng asawa ko. Opo, naiintindihan ko. At saka, kumusta na kayo ni Ruer? Kailan nyo ba ako bibigyan ng apo? Magseryoso nga po kayo. Bakit, hindi ba ako seryoso? Ang pamana ng sektang Tianyon ay nakasalalay na sayo. Pamana? Apo? Sige na, alam ko na. Ibababa ko na ito. Hay, Sabi ni Master, may libro ng utang daw sa lumang bahay. Lanan. Yung lumang libro ng utang ng sektang Tianyon. Nandoon daw ang katibayan ng utang ng pamilya Ye. Ang pamilya Ye. Sila yung pamilya Ye na kinalaban natin noon. Yung ninuno ng pamilya Ye noon ay umutang ng 5 bilyon sa sektang Tianyon. Kung isasama ang interes na yon, siguradong aabot na yon ng higit 10 bilyon. Higit 10 bilyon. Na, ang laki rin ng perang yan. Kapag nakuha na natin ang pera, bibili ako ng sarili kong isla para magkaroon ng masarap at tahimik na buhay. Kaya kailan tayo pupunta sa lumang mansyon? Bukas na agad. Baka magkaproblema pa kapag pinatagal. Ito na ba ang lumang mansyon ng Tianyon Sect? Dati, ang master ko at ang papa mo ay naging matalik na magkapatid.
Kaya dito niya itinago ang libro ng mga kwenta. Sino kayo? Ako po si Ren Chendi. Nandito po ako para kunin ang mga naiwan ng Chenyon Sect. May patunay ka ba na mula ka sa Chenyon Sect? Heto po. Ito po ang token ng pinuno ng Chenyon Sect. Sa mga sikretong turo ng Chenyon Sect, ano ang unang linya? Ang langit at lupa ay walang hanggan. Ang mga ulap ay gumagalaw sa lahat ng direksyon. Sa mga aral ng mga ninuno ng Chenyon Sect, ano ang pangatlong patakaran? Ang tunay na bayani ay naglilingkod sa bayan at sa tao. Huwag gagamitin ang lakas para apihin ang mahihina. At huwag konsintihin ang mga gumagawa ng kasamaan. Ako po ang inyong abang lingkod na si Chen Shui. Binabati ko po ang ating pinuno. Sa wakas, dumating din kayo. Lolo Chen, huwag na po kayong maging formal. Iniwan po ako rito ng dating senyor noon. Sabi niya, hintayin ko raw ang kanyang mga tagapagmana para kunin ang mga ito. Inabot din po ng 30 taon ang paghihintay kong ito, pinuno. Tuloy po kayo sa loob. Lolo Chen, 30 taon po kayong nagbantay rito. Utang na loob ko sa dating senyor ang aking buhay. Nangako ako sa kanya. Nababantayan ko ng mabuti ang lugar na ito. Napakabata pa ng ating pinuno. Pero napakataas na ng inyong kasanayan. Kung malalaman lang ito ng dating senyor, siguradong ipagmamalaki niya kayo. Sobra naman ang papuri niyo, Mang Chen. Master, ang ledger at ang jade pendant ay nakatago sa isang lihim na taguan sa ilalim ng tuyong balon. Ang switch nito ay nasa pangatlong asul na ladrilyo sa pader ng balon. Maraming salamat, Mang Chen. Ayos lang, bumaba ka na. Sasaluhin kita. Ah, Dapat ay nandito lang yon. ha. Nahanap ko na. Ito na ang Chenyon Jade Pendant. Ang katibayan ng pagiging master. Ito ang iniwan ng asawa ng guro ko. Panahon na para magbayad ang pamilya ye. Hindi ko inasahang ganito karami ang utang ng iba't ibang pamilya. Lahat sila ay mga mayayamang pamilya sa kabisera. Lahat ng ito ay, noong panahong tinulungan sila ng Chenyon Sect. Kaya sila nagkautang sa atin. Ang iba ay pera. Ang iba naman ay utang na loob. Tayo na, bumalik na muna tayo. Hindi ligtas dito. Ay, aray, ah. May mga paparating. Ren Chendi, ibigay mo sa amin ang ledger, para hindi ka namin patayin. Sa tingin niyo kaya niyo ako. Alam kong magaling kang makipaglaban. Pero kahit gaano ka pa kagaling, kaya mo bang iwasan ang mga bala? Kaya pinapayuhan kitang maging wise. At ibigay mo na ng maayos ang ledger. Kundi, huwag mo kaming sisisihin sa gagawin namin sa'yo. Huwag kang matakot. Bibigyan ko kayo ng pagkakataon. Lumayas na kayo ngayon din. At iisipin ko na lang na, walang nangyaring ganito. Sa panaginip mo, Sugurin niyo siya. bawiin niyo ang ledger. Ah, ang kamay ko. Bumalik kayo at sabihin sa pinuno ng pamilya ye. Sa loob ng 3 araw, dalhin ang pera sa pamilya Huang Fu para humingi ng tawad. Kung hindi, ako mismo ang pupunta para maningil ng utang. Layas. Mga walang kwenta. Mga inutil. Isang bata lang, hindi nyo pa kaya. Pinuno. Ibang klase ang lalaking yon. Kasing bilis siya ng multo. Hindi man lang kami nakapag-react. Ngayong nasa kamay na niya ang ledger. Hindi na ito magtatapos ng maayos. Malapit na ang seremonya ng Chamber of Commerce. Pagdating ng araw na yon, ipapaubaya ko ito sa 10 master. Hindi ako naniniwala na matatalo pa niya ang 10 master na yon. Tama po. Ang 10 master na yon ay puro magagaling. Kapag nagsanib puwersa sila. Kahit Grandmaster, siguradong mamamatay. Ren Chendi. Naglakas loob kang kalabanin ang pamilya ye. Dudurogin kita hanggang sa wala nang matira sa'yo. Boss, may masamang balita. Nakipagsabuatan ang pamilya E sa ilang mga kumpanya. Para i-boycott tayo ng buo. Na-freeze na ng bangko ang mga account natin. Pinutol na ng mga supplier ang padala nila. At nagkakansela na rin ng kontrata ang mga partner natin. Bakit ka ba natataranta? Kumalma ka muna. Ang pondo natin, tatagal na lang ng 3 araw. Pagkatapos ng 3 araw, mababangkrop na ang kumpanya natin. Lumabas ka muna. Pero boss,
Lumabas ka. Opo. Huwag kang mag-alala. Ako ang bahala. Alam kong magaling kang lumaban. Pero sa negosyo, kayang-kaya ko rin yan. Tatawagan ko si Master Kinwu. Si Master Kinwu. Ang pamilya Kin sa mundo ng negosyo ay marami ring hawak na kumpanya. Kapag tumulong siya, magiging isang biro lang ang pag-boycott sa atin. Ano pong iutos nyo, tagapagligtas ko? Tulungan mo ako. Ganito ang gawin mo. Masusunod po, tagapagligtas ko. Ayos na. Tutulong si Master Kinwu. Solve na ang problema sa pondo. Ren Chendi. Gaano ba karami ang mga koneksyon mo? Hindi ko rin alam. Mga tinulungan ko lang sila noon. Isa-isa silang lumalapit para magbayad ng utang na loob. Nakakainis na eh. Yang tono ng pananalita mo. Ang sarap mong sapakin. Bilis, hanapin nyo ang ledger. Tapusin na natin to agad. Anong amoy yon? Nahihilo ako. Hating gabi na. Hindi pa kayo natutulog. Tapos pumunta kayo rito para magnakaw. Hindi yata tama yan. Bakit hindi ka tinablan? Sa onting pampatulog na yan, akala nyo mapapatumba nyo ako. Ano ba to? Halikayo. Tingnan natin ang ibubuga nyo. May ibubuga rin pala kayo. Magsalita ka. Sino nang nagpadala sa inyo? Patayin mo man ako, wala akong pakialam. Inaasahan mong tatraydurin ko ang amo ko. Impossible. May paninindigan ka rin pala. Ang pamilya Ye. Napakalupit talaga nila. Diyos ko. Nakakatakot talaga. Kuya. Sila. Wala na, ayos na. Naayos ko na ang lahat. Wala nang manggugulo sa atin. Hanggang dyan lang pala ang kaya ng pamilya Ye. Maghintay lang sila. Sa gaganaping seremonya ng Chamber of Commerce, pagbabayarin ko sila sa lahat ng ginawa nila. Heto na naman. Talagang hindi sumusuko ang pamilya Ye. Shendi, Brewer. Tikman niyo ito. Ginseng soup ito na niluto ng bagong chef natin. Pampalakas ito ng katawan. Teka lang. Titikman ko muna kung tama ang lasa. Sobra sa asin. At may iba pang nakahalo rito. Iba pang nakahalo. Ano naman yon? Wangkay. Halika rito. Diyos ko po. Anong nangyari sa kanya? Wala yan. May kakaiba lang siyang hinalo sa sabaw. Isang matapang na gamot na pampasigla. Walang epekto sa tao. Pero kitang-kita ang epekto sa aso. Patawarin niyo po ako. Pinilit lang po ako ng pamilya Ye. Dinukot po nila ang pamilya ko. Wala po akong magawa. Alam ko. Bumalik ka at sabihin mo kay Yuanshan na magpadala ng mas matalino sa susunod. Ang ganitong murang taktika ay walang silbi. Opo, opo, opo. Siguradong makakarating. Salamat sa Diyos. Mabuti na lang at nandito ka. Kung hindi, baka. Huwag po kayong mag-alala, tita. Hanggat nandito ako, walang makakapanakit sa inyo. Master, ang pamilya Ye ngayon ay seryoso na talaga. Lumabas na ang 10 pinakamagagaling nilang master. Ang 10 iyon ay pawang mga eksperto. Kapag nagsanib puwersa sila, nakakatakot sila. Nagdala ako ng 100 tauhan dito. Naghihintay lang sa labas. Sa seremonya bukas, sasama ako sa inyo. Hindi na kailangan. Mga insekto lang naman sila. Wala silang magagawang gulo. Mr. Ren, huwag kang masyadong kampante. Sa 10 master na iyon, 3 sa kanila ay mga eksperto sa Grandmaster level. May isa pa na magaling sa lason. Mahirap silang pigilan. Nagdala ako ng mga panlaban sa lason. Kunin mo ito, para sigurado. Maraming salamat. Sigurado ka ba talaga rito? Huwag kang mag-alala. 10 lang sila. Kulang pa yan para labanan ako. Bumibili ng lumang gamit, mga sirang appliances. Anong gagawin mo dyan? Sikretong sandata. Malalaman mo rin bukas. Huwag kang gagawa ng kalokohan ha. Huwag kang mag-alala. Hindi ako gagawa ng kalokohan. Sisiguraduhin kong masusurpresa ka. Siya pala si Huang Furu. Ang bata at ang ganda nga niya talaga. At yung kasama niya ay si Ren Chandi. Bakit may dala siyang megaphone? Ang weird naman.
Isa siyang magaling na eksperto na nagpabagsak kay Master Long sa isang tira lang. Kaya huwag mo siyang mamaliitin. Batang Huang Fu. Ang lakas din talaga ng loob mong pumunta rito. Imbitado ako ng pinuno ng pamilya eh. Paano ko naman tatanggihan iyon? Inaabisuhan kita, lumugar ka sa tama. Ilabas mo na ang ledger. At lumuhod ka ng 3 beses para humingi ng tawad. Baka sakaling palampasin ko pa ito. At bigyan ng pagkakataon ang pamilya Huang Fu. Ang inday naman. Ang dami talagang satsat kapag tumatanda na. Ikaw na bata ka. Gusto mo talagang mamatay ha? Nandito lang ako. Kung matapang ka, halika rito at patayin mo ako. CJ, magaling. Tingnan lang natin mamaya. Kung makakapagyabang ka pa ng ganyan. Patay tayo dyan. Galit na ang pinuno ng pamilya eh. Nandito pa naman ang 10 dakilang eksperto. Kahit gaano pa kagaling si Ren Chendi, hindi niya kakayanin ang 10 kalaban, tama ba? Sa tingin ko, ang pamilya Huang Fu ay talagang tapos na ngayon. Ren Chendi, huwag sanang may mangyaring masama sa iyo. Tagapagligtas ko. Mga kasamahan sa industriya ng negosyo, ngayong araw ay ibubunyag ko ang isang malaking panloloko. Pineki ni Huang Furu ang ledger ng Chen Yun Sect. Naningikil siya sa mga makapangyarihang pamilya. Napakasama ng intensyon niya. Tama. Ako ang magtetestigo. Peke ang ledger na yan. Gusto lang ni Huang Furu na angkinin ang lahat ng mga negosyo natin. Tama. Napakasama ng plano ni Huang Furu. Hindi natin siya pwedeng hayaang manalo. Iminumungkahi ko. Napatalsikin si Huang Furu sa posisyon niya bilang presidente ng Chamber of Commerce. Palayasin natin siya rito. Huang Furu, ano pang masasabi mo ngayon? Anong masasabi ko? Baka ikaw ang dapat na magpaliwanag. Makinig kayo. Ito ang recording ng ninuno ng pamilya eh. Noong umutang siya sa Chen Yun Sect. At nandito rin ang mga transfer record. Matibay ang mga ebidensya. Kaya hindi niyo na ito maitatanggi. At isa pa, ang paglustay ni Chairman Sun sa pondo. At pakikipagsabuatan sa mga kalaban. Nasa akin din ang lahat ng ebidensya. Gusto niyo bang ilabas ko ang mga ito isa-isa? Ikaw, nagsisinungaling ka. Peke ang lahat ng yan. Pek, gusto niyo bang ipatawag ko ang taga-notaryo? Para suriin nila ito. At patunayan kung peke nga ba talaga. Totoo nga ang mga ito. May utang nga ang pamilya eh. Umutang sila ng 5 bilyon. Napakalaki naman yan. Kaya pala ganoon na lang. Kadesperado ang pamilya na bawiin ang ledger. Natatakot pala silang mabunyag ang katotohanan. Tama na. Kahit na totoo pa yan, ano naman ngayon? Dito sa kabisera. Ako ang masusunod. Nasaan ang 10 master? Hulihin niyo ang 2 walang hiyang yan. Hoy, bata. Ang lakas ng loob mong kalabanin ang pamilya eh. Mamamatay ka ngayon din. Yan na ba ang lakas mo? Hindi ka ba kumain? Tikman mo ang aking 7 nakamamatay na karayom. Walang kwentang atake. Lausi. Gagamit ka pa talaga ng lason, ha? Kahit ang pinakaninuno nyo pa ay kailangan. Tawagin akong master. Sabay-sabay tayong umatake. Ibigay nyo ang buong lakas nyo. Patayin siya. Masusunod. Diyos ko po. Nakakatakot siya. Ren Chendi. Huwag kang matakot. Panoorin mo ang palabas na ito. Nakakatakot talaga. Ren Chendi. Huwag kang matakot. Panoorin mo ang palabas na ito. Tumalsik kayo. Ay. Ang kapangyarihan ko. Nawala ang kapangyarihan ko. Pati ang buong lakas ko nawala na rin. Isang atake. Isang atake lang. Nawasak niya agad ang 10 master. Diyos ko po. Tao pa ba ang isang iyan? Nakakapangilabot siya. Hindi na tayo dapat bumangga sa pamilya Huang Fu. Hindi. Impossible. Paanong ang 10 master? Paano silang natalo sa isang atake lang? Ano na? Pinuno ng pamilya eh. Panahon na siguro para magkwenta. Anong gusto mong mangyari? 5 bilyon ang puhunan. 30 taon na interes. Plus penalty sa paglabag at bayad sa perwisyong mental. Saka bayad para sa pagpapaayos ng lugar na ito ngayon, Jenin. Ang kabuuan, 12 bilyon at 800 milyon. Cash ba o bank transfer? 12 bilyon at 800 milyon, bakit hindi ka na lang mang-hold up? Mang-hold up.
Mas mabilis pa ring maningil ng utang kaysa mang-hold up. Magbayad ka na. Dahil kung hindi, kukunin ko sa pamilya mo ang lahat ng negosyo nyo para ibayad sa utang. Subukan mo lang. Adi, tignan natin kung susubukan ko o hindi. Sige na, magbabayad na ako. Yan ang tama. Kung sana ganito ka na kanina, di sana hindi ka nabugbog. Sana sumunod ka na lang agad para tapos na. Naghanap ka pa talaga ng sakit ng katawan. Kasalanan ko, hindi ko alam kung sino talaga ang binabangga ko. Tandaan nyo, mula ngayon sa negosyo ng pamilya Huangfu. Kapag may nagtangkang gumawa ng masama, matutulad kayo sa sinapit ng pamilya ye. Opo, opo. Tatandaan ko po yan. Mula ngayon, kung ano man ang sabihin ni President Huangfu ay susundin namin. Susunod ang pamilya ye ng walang pag-aalinlangan. Mr. Ren, ang pamilya po namin ay may utang na 300 milyon sa Chanyon Set. Ita-transfer ko na po ngayon. 500 milyon po sa pamilya namin, ita-transfer na agad. At sa pamilya din po namin. Si Aoyue, napakaswerte mo talaga. Nakahanap ka ng ganyang kagaling na manugang. Totoo, pati si Ruer ay napakagaling din. Presidente na siya ng Chamber of Commerce ngayon. Nako, hindi naman masyado. Pinaghirapan iyan ng mga bata. Halika rito, Tiandi. Ito ang pangalawa mong tito. Ito ang tita mo. Kamusta po, tito? Kamusta po, tita? Bakit mag-isa ka lang dito? Medyo maingay kasi sa loob. Lumabas lang ako para magpahangin. Salamat nga pala sa araw na ito. Para saan ang pasasalamat mo? Salamat dahil naniwala ka sa akin. Hindi kaya ako naniwala sa'yo. Kasi, naisip ko lang, na hindi ka matatalo. Oh, ganoon kalaki ang tiwala mo sa akin. Sino namang nagtitiwala sa'yo? Ate, kuya. Anong ginagawa niyo rito? Wala naman. Parang nananaginip lang ako ngayon. Bakit parang hindi totoo? Na, ilang buwan pa lang ang nakakalipas. Nakaupo pa ako sa wheelchair. At malapit na ring malugi ang kumpanya natin. Ngayon, halos magaling na ang mga binti ko. At patuloy na ring umaasenso ang kumpanya. Nangyari ang lahat ng ito dahil sa'yo. Sira, mag-asawa tayo, di ba? Kung hindi kita tutulungan, sino pa? Ren Chandy, Lanan, kahit konti ba, nagustuhan mo rin ako. hindi lang konti. Gustong-gusto kita. Talaga, Mula pa noong una kitang makita sa hagdanan, nagustuhan na kita. Ren Chandy. Lanan, nandito lang ako. Hay, nakakatuwa. Sa wakas, nahanap na rin ni Ruer ang lalaking para sa kanya. Nga. Mabait at mapagkakatiwalaan ang batang si Tiandi. Ang hindi ko lang alam, kung kailan tayo magkakaroon ng apo. Hay naku, Huwag mo naman silang masyadong madaliin. May sariling plano ang mga bata. Pinuno, nabigo ang pamilya ye. Nakuha ni Ren Chandy ang ledger ng Chenyon. At pinabagsak din niya ang 10 master. Iyan mga walang silbi. Isang bata lang, hindi pa nila makaya. Chenyon Sect. Panahon na para singilin ang utang nila noon. Iparating ang utos ko. Ilunsad ang Black Assassination Order. Ang target, si Ren Chandy at Huangfu Ru. Masusunod, Ren Chandy, ang magaling kong junior. 30 taon na. Sa wakas, dumating din ang araw na ito. Sa akin mapupunta ang pamana ng Chenyon Sect. Akin ang lahat ng ito. Boss, kailan tayo kikilos? Huwag magmadali. Paglaruan muna natin siya. Hihintayin natin siyang nasa rurok ng tagumpay. Bago natin siya tapusin. Sa pagkakataong ito, sisiguraduhin kong mawawala ang lahat sa kanya. Presidente. May masamang balita. May isang Black Gold Consortium mula sa ibang bansa na biglang pumasok sa stock market at inatake ang mga stocks natin. Sinasadya nilang ibagsak ang merkado at nagpapakalat pa sila ng paninira. Bagsak na ang stock price natin. Sino ba ang nasa likod ng Black Gold Consortium na iyan? Hindi namin malaman. Masyado silang misteryoso. Ang alam lang namin ay sobrang laki ng impluwensya nila. At may mga negosyo sila sa buong mundo. Black Gold Consortium. Alam mo ba, May alitan sila noon sa Chenyon Sect. Hindi ko inasahang hindi pa rin sila sumusuko. ano nang gagawin natin? Masyado silang agresibo. Huwag kang mag-alala sa stock market. Laro lang naman yan sa stock market. Gagawa ako ng paraan. Estudyante ko, anong problema? Na-miss mo ba ang master mo?
Pigilan mo nga ako. Alam mo naman ang Black Gold Syndicate, di ba? Black Gold Syndicate, naglakas loob pa silang magpakita. Hindi pa ba sapat ang leksyon nila noon? May paraan ka ba? Huwag kang mag-alala, maliit na bagay lang yan. Kayang-kayang ayusin yan ng master mo ng mabilisan. Maghintay ka lang. Sa loob ng 10 minuto, paiyakin ko sila ng wagas. Ha ha ha. Sigurado ka bang walang problema? Huwag kang mag-alala. Kapag ang master ko ang kumilos, daig pa ang 2 tao. Mali, daig pa ang 100 tao. Presidente, tumaas na. Bumangon na ulit ang presyo ng shares natin. At patuloy pa itong tumataas ng mabilis. Ang mga account ng Black Gold Syndicate, na-freeze na. Ang mga baho nila, na-expose na lahat. Sumusugod na ang mga kalaban nila. Wala na silang oras para ipagtanggol ang sarili nila. Talaga, anong masasabi mo? Sabi ko naman sa'yo wala nang problema, di ba? Na, ikaw na ang magaling. Mr. Huangfu, gusto kang makausap ng boss namin. Hindi ako sasama. Tumabi kayo. Ano, dinukot niyo si Zhenhua? Kung gusto mo siyang mabuhay, dalhin mo ang ledger ng Chenyon. Pumunta ka ng mag-isa. Sa inabandonang pantalan sa silangan para sa palitan. Huwag kayong tatawag ng pulis. Bawal magsama ng ibang tao. Kung hindi, pupulutin niyo na lang ang bangkay niya. CJ. Pumapayag na kami. Huwag mo siyang sasaktan. Ma, ate, anong gagawin natin si Papa? Gusto nilang dalhin ko ang ledger at pumunta ng mag-isa. Hindi pwede, hindi ko pwedeng hayaang may mangyari kay Papa. Hindi pwede, masyadong mapanganib. Siguradong may mga nakaabang doon. Pero Papa ko yun. Kailangan kong pumunta. Sige, sasamahan kita. Hindi pwede, sabi nila. Bawal daw magsama ng iba. Kapag nalaman nila, mapapahamak si Papa. Huwag kang mag-alala, may paraan ako. Hindi nila tayo makikita. Bakit ka nandito? Bumalik ka na, bilis. Nag-aalala ako na mag-isa ka lang. Pero sabi nila bawal magsama ng iba. Hindi naman ako papasok eh. Hihintayin kita sa labas. Huwag kang mag-alala. Kapag may nangyari, susugod ako agad doon. Kung ganun mag-ingat ka. Huwag kang magpapahuli. Ako na nang bahala. Magsama ka ng mga tauhan ngayon din. At mag-abang kayo sa labas ng pantalan. Huwag kayong papasok ng basta-basta. Boss, papunta na po kami agad ng mga bata ko. Sisiguraduhin kong walang palpak. CJ, manatili kayong nakatago. Gusto niyo akong sundan ha? Dumaan muna kayo sa akin. Mga pre, galingan nyo ha. Anak ng electric car, yun na. Mas mabilis pa sa sports car ko. Nabaliw na ba siya? Modified car, yan. Nasaan ang tatay ko? May lakas ng loob ka talaga, Miss Huangfu. At pumunta ka pa talagang mag-isa. Pakawalan mo siya. Sige ba? Ibigay mo sa akin ang ledger. Pakawalan mo muna siya. Saka ko ibibigay ang ledger. Wala kang karapatan na makipagtawaran sa akin. Bibilang ako ng 3. Kapag hindi mo inihagis ang ledger dito, pasasabugin ko ang ulo niya. Heto na ang ledger. Pakawalan mo na siya. Pick 2. Niloloko mo ba ako? Tinago ko ang totoong ledger. Pakawalan mo ang tatay ko. At sasabihin ko kung nasaan ang totoo. Walang hiyang babae ito. Gusto mo pala akong paglaruan na. Kunin niyo silang 2 at itapon sa dagat para ipakain sa mga pating. Ren Chendi. Ang kapal ng mukha mong saktan ang asawa ko. Sawang-sawa na ba kayo sa buhay nyo? Sino yan? Sino ka? Ako ang katapat mo. Barilin niyo. Patayin niyo siya. Hanggang dyan lang ba ang kaya nyo? Nakakakiliti lang eh. Halimaw. Isa siyang halimaw. Tumakbo na kayo. Paano nangyari to? 30 silang. Armadong mersenaryo ah.
Hindi man lang natin nakaya ang isang tulad niya. Bitiwan mo ako. Alam mo ba kung sino ako? Ako ang pinuno ng Black Gold Syndicate. Subukan mo akong saktan. Hindi ka palalampasin ng sindikato. Black Gold Syndicate. Ganoon ba kayo katindi? Tanda. Ayos na ba ang trabaho dyan? Ayos na. Naka-freeze na ang lahat ng offshore accounts nila. Kumalat na rin ang mga blueprint ng armas. Ang lahat ng hideout nila ay nilusob na ng mga pulis. Ang basurang sindikatong ito ay tapos na. Narinig mo iyon? Ang sindikato mo. Wala na. Hindi maaari. Impossible ito. Walang imposible. Kapag kinalaban nyo ang Chenyun Sect, ito ang sasapitin nyo. Master, ayos lang ba kayo? Ayos lang ako. Kayo na ang bahalang maglinis dito. Makakaasa kayo, Master. Sisiguraduhin kong malinis ang trabaho natin. Chendi, maraming salamat sa ginawa mo ngayon. Papa, huwag na po kayong mahiya sa akin. Isang pamilya po tayo. Mabuti. Mabuti at pamilya na ang turingan natin. Kapag ipinagkatiwala ko sa iyo si Ruer, panatag ang loob ko. Mula ngayon, ang pamilya Huangfu ay aasa na sa inyong dalawa. Cheandi, kumain ka pa ng marami. Utang namin sa iyo ang lahat ng ito. Tita, masyado po kayong mabait. Kuya, ang galing mo naman masyado. 30 mersenaryo iyon. Napatumba mo lang ng ganoon kabilis. Siyempre naman, tignan mo naman kung sino ang kuya mo. Ang yabang mo naman. Ang mga binti ko. Malapit na bang gumaling ng tuluyan? 2 sesyon pa ng acupuncture. At gagaling na yan ng buong buo. Pagkatapos niyan ay babalik na sa normal ang lahat. Wala nang magiging problema sa pagtakbo o pagsayaw. Ang saya naman. Masaya ka ba? Masayang masaya. Sa wakas, natapos din. Pagod ka na ba? Masahihin ko ang mga balikat mo. CJ, bakit ang dami mong alam gawin? Nakakabagot kasing tumambay lang sa kabundukan. Kaya napag-aralan ko na lang ang iba't ibang klaseng bagay. Ano bang itsura sa kabundukan? Yelan, maraming puno. Maraming bundok. Namimitas ng halamang gamot tuwing tagsibol. Nangangaso kapag tag-araw. Kumukuha ng mga prutas tuwing taglagas. At tumatambay sa kuweba para magpainit sa araw kapag taglamig. Parang ang payapa naman ng ganoong buhay. Payapa nga talaga. Medyo nakakabagot lang minsan. Pero ayos na ngayon. Nandito ka na kasi. May parating. Wala na naman ba iyan sa Black Gold Consortium? Hindi. Iba ang presensya nila. Siguradong sila ang mga dati kong kasamahan mula sa Chenyun Sect. Dumating din sa wakas. Pinuno, nalaman ko na po, ang umiikot sa syudad kamakailan ay si Gimian. Siya pala. Opo. Noon, palihim siyang nag-aral ng ipinagbabawal na teknik. Kaya pinalayas siya ng dating master. Sa loob ng maraming taon, nagtanim siya ng matinding galit. At gusto niyang bumalik para maghiganti. Para agawin ang pamana ng Chenyun Sect. Siya lang, asa pa siya. Master, huwag po kayong magpakampante. Dahil sa pag-ensayo niya ng ipinagbabawal na teknik nitong mga nagdaang taon, sobrang lumakas siya. Bukod pa doon, napakalupit niya. Wala siyang sinasanto. Sige, naiintindihan ko. Bumalik ka na at bantayan mo siya. A-report mo agad sa akin kapag may kumilos. Masusunod po. Si Gimian, napakalakas ba talaga niya? Totoong napakalakas nga ni Gimian. Pero, hindi rin naman ako basta-basta. Kahit anong mangyari, sasamahan kitang harapin yan. CJ. Ruer, pasensya na kung nagkulang si Papa noon. Ang mga problema sa kumpanya. Bumagsak lahat sa mga balikat mo. Kaya nahirapan ka ng sobra. Pa, wag niyo na pong sabihin yan. Pamilya tayo. Sa buong buhay ni Papa, ang pinakatamang desisyon na ginawa ko ay ang kausapin si Tito Ren para ayusin ang kasal ninyong dalawa. Mabuting tao talaga si Tayandi. Magsama kayo ng maayos at magpakaligaya para mapanatag na ang loob ni Papa. Papa naman eh. Bakit? Nahihiya ka pa? Pa, Hahaha. Shushu, ang bayaw mo. Napakagaling naman. Marunong na makipaglaban, marunong pang magluto. At ang gwapo pa niya. Siyempre, tingnan mo naman kung sinong bayaw ko yan. May kapatid bang lalaki ang bayaw mo? Ipakilala mo naman ako. Parang wala yata. Wala naman siyang nababanggit sa akin. Ah, sayang naman. Hay, pero ang bayaw ko, parang mayroon yata siyang master. Naku, wag na lang.
Anong pa naman ng isang matanda? Isa pa. Naging pabaya lang ako kanina. Sigurado nang tatalunin kita ngayon. Tay, 8 araw na po kayong sunod-sunod na natatalo. Magpahinga kaya muna kayo. Kung itutuloy pa natin ito, baka tumaas lang ang presyon nyo sa galit. Ang ginawa kong sopas para sa presyon nyo ay masasayang lang. Ikaw talagang matanda ka. Nandadaya ka kapag natatalo. Sinasamahan ka na nga ni Tean di maglaro para malibang ka. Tapos sinusungitan mo pa siya. Sinong nandadaya? Taktikal na pagkatalo lang yon. Hindi yon bilang, hindi bilang. Hindi kasali ang round na to. Presidente, sa Overseas Business Department po natin, ang 3 pangunahing proyekto, ang mga base price ay, nalaman na lahat ng mga kakumpetensya natin. Sunod-sunod tayong nawala ng 3 malalaking kontrata. At ang ilang cross-border remittance ay hindi rin tugma kung saan napunta. Puro bad debts na ang lumalabas kapag sinuri. Sino ba ang namamahala sa overseas business natin? Si Vice President Wang Li. Sabi niya dahil daw ito sa pamilya Zhao. At sa naiwang gulo matapos ang panggigipit nila. Ginagawa na raw niya ng paraan. Yung vice president nyo na apelyido ay Wang. Mapapansin mo talaga sa kanya. Ang amoy ng pabango ng mga banyaga. At may halong amoy pulbura pa. Siguradong galing siya sa bodega sa Pantalan noong 1 linggo. Paano mo naman nalaman? Malakas lang talaga ang pangamoy ko. Paalala ko lang sa'yo, may nakapasok na daga sa pamamahay nyo. Hulihin nyo na habang maaga pa. Kundi, hindi lang bigas ang nanakawin yan, kundi wawasakin din ang bahay nyo. Ito ang patunay ng pagiging pinuno sa Tianyong Sect. Noong araw, iniligtas ni Tito Renmo ang buhay ko. Iniwan niya ang kalahating jade pendant bilang patunay. At sinabing kung sakaling may kailanganin ako, hanapin ko lang daw ang mga taga Tianyong Sect gamit ito. At siguradong tutulungan nila ako. Ang batang si Tiandi ang siguradong kasalukuyang pinuno ng Tianyong Sect. Ang guro niyang si Ren Dashuang ay ang nakaraang pinuno. Napakalakas talaga ng kapangyarihan niya. Kaya pala, hindi naman pala talaga siya isang hamak na mahirap na binata mula sa bundok. May nahanap ka bang maganda? Bakit ang misteryoso mo yata? Wala to. Mga lumang dokumento lang. Siya nga pala. Sabi mo pumunta si Wang Li sa Pantalan. May ebidensya ka ba? Kuha ito ng mga tauhan ni Master Kinwu. Madaling araw noong nakaraang Miyerkules. Kasama niya ang ilang banyagang kulay ginto ang buhok. Pumasok sila sa bodega numero 3. 2 oras sila sa loob bago lumabas. Kung ano man ang nakakarga sa loob, hindi ko na siguro kailangang sabihin pa, di ba? Ano ba talagang balak niyang gawin? Ano pa nga ba? Nagta-trador, syempre. Malamang ay nakipagsabuatan na yon sa overseas na Black Gold Consortium. Gusto nilang ubusin ang yaman ng Huangfu Group para magbuhay mayaman. Na pala, yung overseas delegation sa susunod na linggo, napupunta para makipagnegosyo. Ang leader nilang banyaga at ang Black Gold Consortium ay magkasabwat. Patibong iyon kaya mag-ingat ka. Matagal mo na palang inimbestigahan ito. Wala lang akong magawa kaya inalam ko na rin. Tutal ay sumusweldo naman ako. Kailangan ko ring magtrabaho, di ba? Sabi ni Ginoong Smith, nasa bingit na raw ng pagbagsak ang kumpanya nyo. Kailangan niyong tanggapin ang aming mga kondisyon para makaligtas pa kayo. Kung hindi, sisiguraduhin namin. Tuluyan na kayong mawawala sa overseas market. Presidente, baka pwede pa nating pag-usapan ito. Si Ginoong Smith ay nagpapakita na ng labis na sinseridad. Sinseridad. May dalang peking kontrata. Tapos laway lang ang puhunan para mangagaw ng negosyo. Iyan ba ang sinseridad para sa'yo? Ang kumpanya ninyo noong nakaraang buwan, kababayad lang ng multa. Pati nga ang offshore account mo ay binabantayan na ng mga otoridad. May oras ka pa talaga para makialam sa negosyo ng iba. Huwag ka nang magpanggap. Magkano ba ang isinuhol sa'yo ng Black Gold Consortium para maging tuta nila rito? Ginoong Smith, ayos lang ba kayo? Tumawag kayo ng ambulansya, bilis. Chronic arsenic poisoning ito. Kalahating taon na siguro itong pinabayaan, ano? Kapag uminom ka pa ng 2 buwan ng gamot na binigay sa'yo, siguradong sa hukay ang diretsyo mo. Uminom ka ng 1 tableta kada araw sa loob ng 7 araw. Malilinis nito ang halos lahat ng lason sa katawan mo. Ang taong lumason sa'yo ay nasa tabi mo lang. Siya yon. Nakipagsabuatan si Wang Li sa Black Gold Consortium at tinatangkang ubusin ang pondo ng Huangfu Group. Nagsisinungaling ka, sinasiraan mo ako.
May hawak akong voice recording at transfer records. Vice President Wang, hindi mo na kailangang gumawa ng palusot. Ngayong alam nyo na rin lang naman. Hindi ko na ito itatago. Tama. Ako nga ang may gawa. Tinangay ko na ang mga core technical data. Hawak ko na rin ang 5 suppliers. At na-freeze ko na rin ang mga overseas accounts. Ha ha ha. Ang kumpanyang ito ngayon, Ay isa na lang empty shell. Presidente, may malaking problema po. Naputol na lahat ng koneksyon natin sa Europe. Naniningil na naman ang bangko sa utang natin. Bakit kayo natataranta? Ipaalam sa lahat ng department heads na may meeting tayo. Bawasan ang domestic operations natin. Unahin isalba ang ating core production line. Pwede bang huwag mong masyadong pagurin ang sarili mo? Kung talagang bumagsak man ang kumpanya, ako na ang bubuhay sa'yo. Maliit na bagay lang yan. Huwag kang ang magbiro. Hindi ganoon kasimple ang bagay na ito. Alam mo na ngang hindi simple, pero pinipilit mo pa ring pasanin mag-isa. Tama na, huwag ka nang mamroblema. Ako na ang bahalang umayos sa problema nyo sa accounts. Anong problema, bata? Anong nangyari sa'yo? Gumawa ka na naman ng gulo. Daming satsat. Kumilos na ang mga taga Black Gold Consortium sa mga overseas account ng Huangfu Group. Gawan mo ng paraan. At isabay mo na rin ang mga baho nila. Ipadala mo lahat sa International Regulatory Bureau. Para sa ganitong kaliit na bagay, ako pa ang tinawag mo. Hindi mo ba kayang gawin yan ng mag-isa? Kumpanya yan ang asawa ko. Ikaw na ang bahala. Hay naku. Sige, walang problema. Aayusin ko yan sa loob ng kalahating oras. Huwag kang mag-alala, Hija, sagot ka ni Tito. Walang sinuman ang pwedeng gumalaw sa kumpanyan nyo. Vice President Huang, Mr. Ren. Na-unfreeze na po ang mga overseas account natin. At ang kumpanya nila ang iniimbestigahan ngayon. Bagsak na bagsak ang stock price nila. Ayos na, ha? Na pala. Tataka si Wang Lei ngayong gabi sakay ng barko. Makikipagkita siya sa mga taga Black Gold Consortium sa abandonadong pantalan sa silangan para ibigay ang mga dokumento. Paano mo nalaman? Leslie, Yung email na ipinadala niya kanina, naharang ko agad. Bukas, huhulihin na natin sila. Nandito na ang lahat ng dokumento. Ang core technology ng Huangfu Group, pati na rin ang listahan ng mga kliyente, nandyan na lahat. Nasaan na ang pera? Huwag kang mag-alala, buo ang pera mo. Nandyan na ba sila? Parating na si Huangfu Ru. Ang akala niya, tungkol ito sa partnership natin. Kaya isinama lang niya ang palamuning asawa niya. Kaunti lang ang kasama nila. Kayo, pinagplanuhan niyo ako. Huwag ka nang umasa. Dinala ko na ang taong hinihintay mo. Hindi na darating ang inaasahan mong resback. Sa liit ng utak mong yan, nag-feeling double agent ka pa. Pang-kinder lang ang galawan mo. Abat itong batang to. Ang lakas ng loob mong sirain ang plano namin. Gusto mo bang mamatay? ah, Ganyan lang ba ang kaya nyo? Ang lakas pa ng loob nyong mag-angas dito. salamat sa tulong mo ngayon. Salamat lang. Wala bang dagdag sweldo? Doblehin mo lang, ayos na. Hindi naman ako gahaman. CJ, dudoblehin ko ang sweldo mo. Boss, nahuli po si Wang Lei. Bumagsak po lahat ng tauhan natin sa Black Gold. Medyo nakakatuwa ang batang yon mula sa Chenyun Sect. Kakasimula pa lang ng laro. Tignan ko lang kung hanggang kailan mo kayang protektahan ang pamilya Huangfu. Tara na, misis ko. Kain tayo ng midnight snack sa bahay. Ipagluluto kita ng crayfish. Uy, sugurin mo na. Marunong ka bang mag-jongler? Ren Chendi, hinaan mo nga ang boses mo. Nasa opisina tayo. Oh, CJ. Sino ka? Bakit nandito ka sa opisina ng presidente? At nagluluto ka pa ng hotpot? Naglalaro ka pa ng games? Wala kang modo? Patakaran ng kumpanya na sa oras ng trabaho. Ay bawal magbulakbol. Oh, ano ng klaseng ugali yan? Ano ng pangalan mo? Saang departamento ka galing? Siya ang asawa ko. Eh ano po? Siya ang special assistant ng presidente. Hindi niya kailangang mag-time in. At hindi niya kailangang sumunod sa mga patakaran sa opisina. Sorry po. Hindi ko po alam na kayo pala yan, Imre. Ren, ako. Ayos lang. Halika, sumabay ka na sa amin kumain. Naku, huwag na po. May trabaho pa po ako. Mauna na po ako.
Yung ni Ren na yon, sino ba talaga siya? Hindi mo siya kilala. Siya lang naman ang asawa ng CEO natin. Napakagaling niya. Nga, nunang tinangkang agawin ni Director Son ang posisyon. Siya ang mag-isang pumigil dito. Saka napakagaling niyang makipaglaban. Hala, grabe. Mabuti na lang hindi ko siya nakabangga. Ikaw talaga. Mahilig kang manakot. Hindi ah. Pinapakita ko lang ang lakas ko. Kumain ka na. Baka lumamig yan. Ay, yung diamond ring na binili ng asawa ko. Nasa ilang milyon lang naman. Barya lang yan. Maliit na halaga lang yan. Kung may kailangan kayong mga kaklase ko, lumapit lang kayo sa akin. Wow, ang swerte mo naman, Zhangya. Nga, nakapangasawa ka ng mayaman. Sana all. Uy, nandito na pala si Huang Furu. Nabalitaan kong nag-asawa ka raw ng lalaking palamunin. Kamusta naman? Mahirap sigurong maging palamunin, ano? Per, bilang lalaki, dapat mayroon ka pa rin. Sariling career. Wala kang kwenta kung aasa ka lang sa babae. Kung ano man ang estado ng asawa ko, hindi na ninyo kailangang intindihin pa. Mr. Ren, bakit po kayo nandito? Hindi man lang po kayo nagpasabi. Ako na po ang bahala sa bill nyo ngayon. Libre na po ito. Bibigyan ko pa kayo ng isang bote ng pinakamamahaling red wine. Boss Wang, kilala niyo po siya. Siyempre naman, si Mr. Ren ay ang aming pinakamalaking shareholder dito sa hotel. Hindi lang basta libreng pagkain. Kahit ibigay pa ang buong hotel na ito. Kay Mr. Ren, pwedeng-pwede. Oh, my God. Huang Furu, ang big time naman pala talaga ng asawa mo. Loki lang pero napakayaman. Ano? Nakabawi ka na ba? Sobra. Salamat ah. Huwag kang mahiya sa akin. Tara, umuwi na tayo. Kapatid, matagal-tagal din tayong hindi nagkita ah. Gimian, naglakas loob ka rin sa wakas na magpakita. Bakit? Natatakot ka ba? Natatakot? Sa isang tulad mo, noong pinalayas ako ng master mo, mula sa Chenin Sect, at tinanggalan ako ng kapangyarihan. Ang utang na yon, 30 taon kong tinandaan. Ngayon, sisingilin ko na ang Chenin Sect. Babawiin ko ang lahat. At ipapatikim ko rin sa'yo. Ang pakiramdam na mas masahol pa sa kamatayan. Sa tingin mo ba ubra yan? Mga maruruming taktika mo. Kung marumi man ang taktika ko o hindi. Subukan mo para malaman mo. Ano? Ang lakas ko. Hindi mo inaasahan, no? Wala namang espesyal. Huwag kang masyadong mayabang. Makikita mo rin. Unti-unti kong sisirain. Ang lahat ng mahalaga sa'yo. Magkikita pa ulit tayo sa lalong madaling panahon. Ang lakas ni Gimian. Mas malakas kaysa sa inakala ko. Mukhang hindi ako pwedeng magpakampante. Ren Chendi, mayroon ka ba ang inililihim sa akin itong mga nakaraang araw? Wala naman. Ano naman ang ililihim ko? Huwag mo akong pagsinungalingan. Halata sa mga kilos mo. Si Gimian to, ang trader ng Chenin Sect. Bumalik siya para maghiganti sa akin. Napakalakas ba niya? May ibubuga rin siya. Pero huwag kang mag-alala. Kaya ko to. Ren Chendi, mag-asawa tayo. Kahit ano pa yan. Sabay natin itong haharapin. Huwag mong suluhin ang problema. CJ, sabay nating haharapin. Kaya pala, Ayoko lang naman na mag-alala ka pa. baliw ka talaga. Ang mag-asawa ay dapat magkasama sa hirap at ginhawa. Kahit anong mangyari, sasamahan kita. Paano na to? Dinukot nila si Shoshu. Isa itong patibong. Kung ganun, huwag ka nang tumuloy. Siguradong may ambush doon. Hindi pwede. Hawak nila si Shoshu. Kailangan kong pumunta. Pero, Huwag kang mag-alala. Magiging maayos lang ako. Maghintay ka lang dito sa bahay. Iuwi ko si Shoshu. sasama ako sa'yo. Tinawagan ko na ang mga pulis. CJ, sabay na tayong pumunta. Ako muna ang papasok. Hintayin niyo ang hudyat ko. Bago kayo sumugod. Masusunod po. Mag-iingat po kayo. Ren, Mag-iingat ka, pakiusap. huwag kang mag-alala. Hintayin mo ako. Ghostface, ako ang harapin mo. Pakawalan mo siya. Sabi ng pakawalan mo siya. Sige ba? Pero sirain mo muna ang iyong kapangyarihan. At papakawalan ko siya. Sa tingin mo ba gagawin ko yon? Pwes, wag mo akong sisisihin sa gagawin ko.
Karayom na may lason. Ano ng pakiramdam? Ang lasong Kijuko. Masarap ba sa pakiramdam? Ganitong klaseng lason lang. Lakas ng loob mong ipagmalaki yan. Ang galing mo sa panggagamot. Paanong naging ganito rin kalakas? Ang kakayahan ng Chenyon Sect ay higit pa sa inaakala mo. Magaling. Napakagaling. Pwes ako mismo ang susubok sa galing mo. Paano nangyari to? Paano naging ganyan kalakas ang kapangyarihan mo? Dahil sa maling landas ka dumaan. Ang mga maruruming taktika, hindi magtatagumpay kahit kailan. Huwag kang lalapit. Isang hakbang pa at papatayin ko siya. Pakawalan mo siya. CJ, putulin mo ang isang braso mo. At saka ko siya pakakawalan. Kuya, hayaan mo na ako. Huwag kang kikilos. Ek, takot na takot ako. Tahan na, tahan na. Tapos na ang lahat. Kuya, salamat po. Nahiya ka pa sa akin. Kung gusto mo talaga akong pasalamatan, mula ngayon, lahat ng gawaing bahay, ikaw na ang gagawa. Ren Chendi, pagbabayaran mo to. Wala ka ng pagkakataon. Andito na ang master mo. Naalala mo pa talagang bumalik. Nabalitaan ko kasing. Natalo mo na raw si Ghostface. Kaya bumalik ako para kamustahin ka. Ang kapal naman ng mukha mong sabihin yan. Nung nasa panganib kami, ni anino mo hindi ko nakita. Bilib lang talaga ako sa galing mo. Estudyante kita eh. Kaya alam kong kayang-kaya mo yan. Kuya Ren, dumating ka rin sa wakas. Ha ha ha. Zenhua, ang tagal nating hindi nagkita. Maupo ka, maupo ka. Mag-inuman tayo ngayon. Noon, nang mapadaan ako sa kabisera, nakita kong hinahabol ka ng mga kalaban. Kaya iniligtas kita. Biruin mo sa isang iglap. Ang dami na agad lumipas na taon, hahaha. Na, ang bilis talaga ng panahon. May asawa na rin si Ruer. Hindi ako ipinahiya ng batang yan. Mabuting bata talaga si Tandy. Ngayong siya ang makakasama ni Ruer. Panatag na ang loob ko. Disipulo, kamusta na ang pagsasama ninyo ni Ruer? Kailan niyo ba ako bibigyan ng apo? Pwede bang huwag naman araw-araw? Ang apo ang laging hinahanap mo. Kung hindi apo, ano pa bang isipin ko? Hindi pwedeng maputol ang lahi ng Chenyon Sect. Opo, alam ko na, alam ko na. Hayaan na lang nating mangyari ng kusa. Hay, sige na nga. Kayong mga kabataan na ang bahala dyan. Nag-book pa naman ako ng flight papuntang Timog. Kaya mauuna na ako. Huwag niyo na akong mamimiss. Mag-ingat po kayo sa biyahe. Kapag naubusan kayo ng pera, huwag niyo akong lalapitan na. Loko-loko ka talagang bata ka.